Isang mapagpalang araw sa mga kabangers at kayanggaw. Nais ko lamang pong ibahagi ang aking karanasan nung ako ay binata pa lang. Kwento ito ng aming buong baryo kontra sa mga nilalang na tinatawag nilang aswang. Ang mga nilalang na naglagay sa aming lahat sa panganib. Hinding-hindi ko po makakalimutan ang mga nangyari noon. Lalong-lalo na kung papaanong muntikan na akong mamatay dahil sa paghasik ng kasamaan. Ako po si Eman, kabanong mga kabangers at mga kayanggaw. Ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Dakto, hindi naman pwede ang ganyan, Eman. Alam niyo naman na maliit lang kita sa pagtitinda ng kamatis magagawa niyo pa talagang bumali ng pera? Hindi naman tama yan. Ang mabuti ba ganito? Bukas, kapag marami kayong nabenta, ibibigay ko kagad sa inyo yung sahod ninyo. Pero yung kakaunti lang muna ha. Kasi wala pa namang Sabado Mang Rolen, meron naman po kaming pera sa inyo Di ba Sabado lagi ang sahuran natin? Miyerkules na nga po ngayon. Ibig sabihin, may naipon na po kami sa inyo. Yun po sana yung kukunin namin para may pambili kami ng gamot ng lola ko. Ay naka, hindi nga pwede ang ganyan. Ang usapan natin, tuwing Sabado sahuran. Kung wala pang Sabado, wala pang sahod. Ganun lang naman kasimple yon. Bakit ba hindi nyo maintindihan? Kahit ang grade 1, maintindihan yun Hindi ba kayo nag-aral ng grade 1? Ano rin ba yung hindi nyo maintindihan? Kailangan namin yung pera. Emergency. Pambili ng gamot kasi ni Lola. Ubus na yung gamot niya para sa linggong ito Pinagtrabahuan naman namin po yun Pera naman namin yun. Kaya dapat lang na ibigay nyo kapag gusto namin kunin. Ababa! Nangangatwirang ka pa ko ha? Kung makapagsalita ka, akala mo naman ang laki-laki ng sinasahod ninyo. Milyones ba yun? Yun na nga ho ang punto, Mang Rolen Ang liit na nga lang ng sinasahod namin, hirap na hirap ka pang ibigay. Baka naman kasi, ayaw mo kaming bumali kasi wala kang ibibigay. O baka naman, naubos mo na kakataya sa sabungan. Ay, kabaloko tong pinsan mo, Eman Awatin mo to. Baka mamaya masaktan ko pa ito. Kapal ng mukhang pagbintangan ako. Ay, para sabihin ko sa iyong tao ka, marami akong pera. Kahit pumasok ka sa bahay ko, magwalis ka ng pera doon. Kaya ayaw kong bigyan ng pera kayo ngayon dahil labag yan sa usapan natin. Ngayon lang naman po tayo lalabag sa kasunduan Kailangan na kailangan lang po talaga. Buhay po ng lolang nakataya dito. Yan kasi ang problema sa mahihirap at dukha na tao. Ang hihilig niyong suwayin ng mga napagkasunduan, mga batas, mga patakaran. Kaya hindi kayo naunlad Kasi simpleng kasunduan, hindi niya magawa. Pasensya na kayo. Pero wala akong ibibigay na pera sa inyo ngayong gabi. Wala ba kayong puso? O kahit kaunting awa man lang dun sa matanda? Kapag hindi nyo kami pinagbigyan ngayon, baka mamatay ang lola namin kapag hindi niya nainom yung gamot niya. Wag ka nga, maintenance lang yan. Hindi naman agad mamamatay yun Sige na, malis na kayo. Habang hindi pa nainit ang ulo ko. Alis na! Alis! Napakasama talaga ng ugali ng panot na yan. Pera naman natin yun Wala na tayong magagawa. Ganyan talaga ugali niyan Sabi rin ng iba niyang tagalako ng kamatis. Sobrang kunat talaga niyan pagdating sa pera Ano nang gagawin natin ngayon? Saan tayo kukuha ng pambili ng gamot ni Lola? Maglalako pa ba tayo bukas? Hindi naman natin sigurado kung malaki ang kikitain natin. Umuwi na lang muna tayo. Mag-iisip ako ng paraan. Kasya pa naman yung gamot ni Lola hanggang bukas ng tanghali Palabas na sana kami ng bakuran nang biglang lumapit si Nico sa isang manok na panabong. Nakatali yun sa gilid. Nagtaka naman ako
kung ano ang gagawin niya. Uy, ano na naman trip mo? Kukunin mo yan? Kukunin? Hindi pakakawalan ko. Ha? Bakit mo pakakawalan? Baliw ka ba? Pakakawalan ko. Para kapag nakarating dun sa bakuran nila Mang Topper, gagawin tong pulutan. Uy, siraulo ka talaga. Tara na, bahala sila mag-away-away dyan. Nagmamadali kaming makalis sa harapan ng bahay ni Mang Rolen Cabanong. Nang makalayo na kami, ay saka lang namin binagalan ng lakad namin. Muli, bumalik sa isipan ko ang problema namin sa pera. Wala na kasi talagang panggamot ang lola namin noon. Hindi naman din kami makairam ng pera sa iba naming kamag-anak. Karamihan kasi sa kanila, puro mata pobre. Tanging kaming dalawa lang ni Nico ang nagsisikap na alagaan si Lola. Magpinsan kami ni Nico sa ina. Parehong wala na ang mga magulang namin. Ang nanay at tatay ko, hiwalay. Hindi na bumalik sa amin si Mama. Si Papa naman, huli kong balita, may sarili ng pamilya. Ang mga magulang naman ni Nico ay patay na. Ang mama niya ay namatay sa sakit sa puso. Ang tatay naman niya ay dating sundalo. Namatay sa engkwentro kontra sa mga rebelde. Mula nang maulila kami, si Lola Bebang na talaga ang nag-alaga sa amin. Siya na ang nag-aruga at nagsilbing pangalawa naming magulang. Ang kaso nga lang, tumatanda na siya. Halo-halong sakit na ang meron siya. Hindi na nga rin siya makapagsalita dahil wala na siyang boses. La, nandito na po kami. Pasensya na po ha, medyo late kami. May pinuntahan lang. Ano po? Gusto niyo po ng tinapay? Naku, walang problema. Pwede ba namang wala kaming dalang tinapay? Eto la binili namin ni Eman kanina habang naglalako kami. Tinira talaga namin yan sa inyo. Wala ho yung paborito niyong kabayan eh. Pero masarap din daw po yan, Lola. Alam niyo po yung tawag dyan. Hedi, kabaryo. Yung isa kasi, kabayan. Yan naman po, kabaryo. Ay nako, ikaw talaga Eman, ang corny-corny mo. Tingnan mo natatawa tuloy si Lola sa'yo sa kakornian mo. Yun naman talaga bala ko eh. Ang patawanin si Lola. Ang ganda-ganda kasi ni Lola kapag nangiti siya eh. Ano la? Ano? Nambobola ako? Hindi Totoo sinasabi ko. Hola, maganda kayo. Nakita nga namin yung litrato nyo ni Lolo eh. Ang ganda nyo ron. Kaya siguro, baliw na baliw ang lolo namin sa inyo eh. Kahit wala nang ngipin si Lola, ang ganda pa rin ng ngiti niya. Nakakawala ng pagod. Para kaming biglang sumigla ulit ni Nico kahit na masakit ang paan namin kakalakad. Hindi ko alam pero parang si Lola ang nagsisilbi naming lakas. Kapag nakikita namin siya, parang dumadami ang dahilan namin para magpatuloy. Kinabukasan, inaantok pa kami ni Nico pero kailangan na namin bumangon ng maaga. Kailangan din kasi namin kunin ng isang kariton sa bahay ni Mang Rolen para ilako. Bago kami umalis, pinagandaan pa kami ni Lola ng almusal. Kahit na may mga sakit na, minsan ay nagagawa niya pa rin kaming asikasuhin. Pagdating namin sa bahay ni Mang Rolen, naririnig na namin ang ingay na nagmumula roon. Kahit yung ibang naglalako rin ng kamatis niya ay hindi rin makalapit. Visit! Visit talaga yung lasinggero na yan! May araw din sa akin ng siraulo na yan! May araw din siya! Mang Rolen? Hala! Bakit naman tawag ng tawag? Hindi ba nakikita? Sirang-sira, gumaga ka! Ano ang problema niyo, ha? Ano kasi, kukunin lang namin po yung kariton at mga kamatis na ilalako namin. Ano po bang nangyari sa inyo? Mukhang masama ang gising nyo Eh, maganda na kasi sana yung gising ko. Kasi tumawag yung asawa ko mula sa ibang bansa. Ang kaso, paglabas ko sa bakuran, nawawala yung pinakamamahal kong manok. Malaman-laman ko nandun pala sa bakuran ni Topper. Bakit po hindi nyo nalang bawin inyo naman po pala yun? Para ano? Para kainin ko? Yung manok ko, ginawa niyang lechon, pinulutan. Wisit na lasinggero yon. Bakit kasi nabuhay pa siya nung nasa gasaan siya nung nakarang taon Dapat namatay na yan Salot dito sa baryo natin yan.
Puro kalasingan lang ang ambag sa pamilya. Padre de pamilya na palamunan! Buwisit! Ah, sige po. Balik na lang po kami mamaya. Sige na! Kunin nyo na yung mga ilalako nyo bago ko pa kayo pagbuntunan! Dali-dali namin kinuha ang maliit na kariton na may mga nakalatag ng kamatis. Paglabas namin ng bakuran ni Mang Rolen, ay biglang natawa si Nico. Hindi pa siya titigil kung hindi ko lang siya sinaway. Uy, baliw ka talaga. Nagkatotoo sinabi mo. Sabi ko sa iyo dapat lang sa kanya yun. Napakasama ng ugali niya Paano kapag nalaman niyang ikaw nagpalaya ng manok niya? Kung malalaman niya, hindi naman. Loko-loko ka talaga. Sinimulan namin ang paglalako ng kamatis. Sa unang baryo na napuntahan namin ay matumal ang bentahan. Kakaunti lang ang bumili. Wala pang 100 ang benta. Sa sumunod naman na baryo, kahit papaano ay maraming bumili. Pero hindi pa rin yun sasapat para makabali kami ng pera kay Mang Rolen. Mga bandang hapon naman, wala na talagang nabili ng kamatis. Marami-rami pa ang natitira. Sumapit ang 5:00 ng hapon, naisipan na lang namin bumalik sa amin at isurrender na ang mga kamatis kay Mang Rolen. Pagkakita niya lang sa amin sa bakuran niya, nakasimangot na kagad siya. Salubong ang kilay at napapamura pa. Ano yan? Kamatis po. Tarantado ka ba? Alam kong kamatis yan. Bakit ang dami pa yan? Pasensya na po, Mang Rolen. Pero matumal po ngayon ang bentahan sa mga lugar na napuntahan namin Ano ba tubal? Sila Benji nga Ubus yung mga dala nila. Tapos kayo ganyan. Sila Benji kasi basket lang naman ang dala kami naman kariton. Nangagatwira ka na naman. Sipahin ko yung mukha mo Akin na yung benta. 300 lang po yung benta. Sige na, alis na. Baka naman po pwedeng... Bumali! Seryoso ka ba? 300 lang ang benta nyo, babalik ka. Di ba sabi ko, kapag malaki ang kinita nyo, ibibigay ko ang konting parte ng sahod ninyo. Malaki ba kinita nyo? Hindi naman Ay nako, naiirita ako sa inyo. Sige na, umalis na kayo. Siya nga po pala. Napadaan kami kanina sa bahay ni Mang Topper. Pinasyat lang kami ng isa. Tapos, nakipulutan na rin po kami ng manok. Grabe! Ang sarap po pala ng litsyong manok. Lalo na kapag panapong. Visit ka. Umalis na kayo. Baka mahampas ba kitang sa naulo ka. Naglakad na kami ng mabilis habang patawa-tawa pa si Nico. Gustong-gusto niya talagang inaasar si Mang Rolen. Mabuti na nga lang at hindi niya kami tinatanggal sa trabaho. Kung sa bagay, wala namang iba na magtsatsaga pa sa mababa niyang pasahod. Napapakamot na lamang kami sa ulo nung hapon na yon. Problema namin ay kung papaano kami makakabili ng gamot ni Lola Bebang. Habang naglalakad kami, naririnig naming merong tumatawag sa pangalan ko sa likuran. Man? Oh, Lara, ikaw pala. Bakit? May ipapayos ba kayong wiring? Hindi, wala naman. Nalaman ko kasi kapon sa isa sa mga kamag-anak nyo na kailangan nyo raw ng pambili ng gamot ni Manang Bebang. Oo Kailangan nga namin. Sa katunayan wala na nga gamot ngayon si Lola. Si Mang Rolen kasi, ayaw ibigay yung advance na sahod namin. Pinagpaguran naman namin yun Sabado pa raw. Pumunta raw kayo sa bahay, sabi ni Lola. Ha? Bakit? Anong meron? Basta, sumunod na lang kayo. Naunang naglakad si Lara. Sinundan namin siya at habang naglalakad kami, hindi naming maiwasang mag-isip kung ano ang dahilan at bakit kami pinatatawag ng lola niya. Mga ilang sandali lang ay nakarating na rin kami roon. Bumungad sa amin ang matandang babae na puti na rin ang buhok na si Aling Tessie. Kakilala siya ni Lola pero hindi sila sobrang close sa isa't isa. Kailangan niyo ng pera? Opo Kailangan po namin. Wala na po kasing gamot si Lola. Pahiramin ko kayo ng pera para may pambili na kayo ng gamot. Naku, maraming salamat po, Aling Tessie. Huwag po kayo mag-alala. Makakabayad naman po kami kaagad kapag nakuha namin yung sahod namin.
hindi ko kailangan ng pera. Po, may pagagawa lang ako sa inyo bukas ng hapon. Ganitong oras din. Pumunta kayo rito pagkatapos yung maglako ng mga tinda ninyo. Ano pong ipapagawa nyo? Bukas ko na sasabihin. Sa ngayon, unahin niyo muna ang gamot ng lola ninyo. Bumiyahin na kayo kagad papuntang bayan para makabili. Sige na. Naku, maraming salamat po talaga, Aling Tessie. Hulog po kayo ng langit. Huwag ka magpasalamat dahil hindi naman yan libre. Salamat pa rin ho. Kasi wala na po kasi talaga kaming malapitan eh. Kayo pa na hindi naman namin kaano-ano ang tumulong sa amin. Ngumiti lang ng malapad na matandang babae. Naglakad na kami palabas ng bakuran nila. Tuwang-tuwa kami nung mga sandaling yon. Gumaan na rin ang pakiramdam namin. Alam mo, ang bait talaga nun ni Aling Tessie, no? Pero mas mabait si Lara, insan. Alam mo, parang bagay nga kayo eh. Bagay pinagsasabi mo dyan. Di ako papatulan nun, no? Ano mo naman nasabing hindi? Hindi naman mukhang maarte si Lara. Basta, para sa akin, hindi kami bagay. Sobrang layo ng agwat namin. Sa Maynila nag-aral yung si Lara, no? Matalinong tao yun. Hindi yun papatol sa probinsyanong hindi nga nakapagtapos kahit na high school eh. Uy, grabe ka naman sa sarili mo, insan. At sasabi lang naman ako ng totoo, insan. Oh, paano? Dito na ako. Ikaw na bahalang bumili ng gamot ni Lola, ha? Mag-ingat ka. Naghiwalay na kami sa isang kanto. Ako naman ay umuwi na lang din sa bahay para asikasuhin si Lola. Nung gabing yun, naging payapa ang utak namin ni Nico. Nabilhan ng gamot si Lola para sa 1 buwan. Marami-rami na yon. Malaki na ang may tutulong noon para mas makapag-ipon pa kami. Kinabukasan, naging maayos naman ang benta ng kamatis. Marami kaming kinita. Pero kahit na ganon, hindi pa rin kami pinabali ni Mang Rolen. Hindi na lang din namin kinulit. Naisipan naming hintay na lang ang araw ng Sabado. Pauwi na kami noon nang maalala naming daanan si Lara sa kanila. Ang sabi kasi ni Aling Tessie, sasamaan kami ni Lara sa pupuntahan namin. May kukunin daw kasi silang mahalagang bagay. Hindi raw kayang buhatin ni Lara yon na mag-isa. Lara, matanong ko lang, ano pala yung kukunin natin? Bakit sa gubat tayo dadaan? Kung sasabihin ko ba sa inyo, siseryosohin niyo ako? Bakit naman hindi? Mukha namang hindi ka nagbibiro eh. Hindi naman kami siraulo para gawing katatawanan ng sasabihin mo. Meron kami lumang bahay sa gubat. Napaglipasan na ng panahon. Hindi na namin magawang tirhan dahil sa dami ng masasamang nangyari doon. May kailangan lang talagang kunin sa basement nun. Pagkatapos, uuwi kagad tayo. Mabigat kasi yon, kaya hindi ko kaya mag-isa. Bakit kami napili niyong tumulong? Sabi ni Lola, nasubaybayan niya ang paglaki niyo. Mababait daw kayong tao at napalaki ng tama. Nagsasabi ng totoo, Lola mo. Teka, ano ba yung kukunin natin? Isang baul. Mahabang baul. Parang kasing haba ng kabaong. Ang laman nun ay mga sandata. Sandata? Gaya ng alin? Malalaman niyo na lang mamaya kapag nabuksan na natin. Bakit may mga sandata kayo? Malapit na tayo. Bilisan na lang natin ang lakad natin. Hindi na kami nagtanong. Nilakyan na lang din namin ang lakad namin. Maya-maya lang, may natanaw na kaming isang bahay na bato. Ginagapangan na ng mga halaman. Hindi na rin makita ang pinto kung hindi pa namin tatanggalin ang mga baging. Bahay ito ng nanay ni Lola. Dito unang tumira ang angkan namin noon. Sayang nga lang, hindi ko na ito naabutan. Papasok talaga tayo dyan? Oo. Nasa basement ang kukunin natin. At may basement pa talaga yan? Tara, umpisa na natin. Baka abutin pa tayo ng gabi rito. Tinanggal namin ang mga nakaharang, dala-dala ang malaking lampara. Pumasok kami sa loob. Puro mga nakakalat na gamit ang bumungad sa amin. Ang dami na ring halaman na tumubo. Kailangan pa naming tabasin ng iba para makadaan kami. Malaki ang bahay, kaya hinanap pa namin saglit kung nasaan ang basement. Pagdating namin sa likuran ng hagdan, may nakita kaming pinto roon.
Pinagtulungan naming tatlo buksan dahil sobrang higpit. Nang mabuksan na namin yon, bumungad sa amin ng isang hagdan pababa. Eto na yon. Babain na natin. Parang nakakatakot bumaba dyan ah. Wala bang ahas dyan? Hindi nakakapasok ang mga ahas sa mga ganitong uri ng basement. Masyadong kulob. Kung sakaling meron, mag-ingat na lang sa tuklaw kung gusto mo pang makaabot sa pagsikat ng araw. Marunong ka rin palang manakot ha? Hindi nagtagal, binaba na namin ang hagdanan. Malawak din ang basement sa ilalim. Sinindihan namin ang mga gasera doon na nilagyan pa namin ng gaas. Maraming libro doon na sobrang dami na ring alikabok. Meron din mga lumang gamit na parang pang sinaunang panahon pa. Hindi mo ba alam kung saan eksakto nakalagay yung baul na sinasabi mo? Kahit si Lola, hindi niya rin alam. Hindi naman kasi siya pinapayagang pumunta rito eh. Nitong matanda na siya, sa kanya lang nalaman ang basement na ito. Ano yun? Yung nasa likod ng mga nakatambak na yan. Nilapitan namin ang likuran ng mga nakatambak na gamit. Meron kaming nakitang mahabang kahon doon. Nang hilahin namin yon, ay nalaman na namin na yun pala ang baul na sinasabi ni Lara. Hindi na kami nagsayang ng oras. Pinukpok kagad namin ng martilyo ang kandado. Dahil kinakalawang at marupok na rin naman yon, ay agad na rin namin yung nabuksan. Bumungad sa amin ng mga patalim, katana, itak, punyal, at kung ano-ano pang patalim. Sobrang kapal na ng alikabok, pero walang kalawang. Eto na yon. Ano naman ang gagawin natin dyan? Sabi mo nga sa amin, Lara, may paggagamitan ba kayo niyan sa mga kalugar natin? Sino mang kaaway nyo? Meron paggagamitan ito, pero hindi sa mga kalugar natin, kundi sa mga aswang. Teka. Aswang? Seryoso ka ba? Hindi ba kayo naniniwalang may aswang? Hindi naman sa hindi naniniwala. Hindi ko lang talaga inakala na ganun yung sasabihin mo. Oo nga, kasi hindi naman kayo mukhang pumapatay ng aswang eh. Seryoso nga. Kasi saya ng pamilya namin ang pagkakaroon ng matinding alitan sa mga aswang. Dito mismo sa bahay na ito. Dito dinadala ang mga kasapi ng nanay ni Lola na sugatan. Nakikipaglaban sila sa mga aswang. Dito na rin nagkandamatay ang iba nilang kasamahan. At yung ibang kamag-anak nila Lola, dito na rin pinatay ng mga aswang. Kaya nga, nasabi ko kanina na maraming masasamang nangyari dito. Teka lang. Masyado kong nabibilisan sa mga nangyayari. Di yung angka nyo pala yung mga nasa kwento-kwento na isa sa mga angka na kumakalaban sa mga aswang nung panahon ng Kastila? Oo. Isang angkan namin at ang angkan lang namin ang tanging nanatiling buhay sa panahon na ito. Astig! Totoo pala talaga yung mga kwento-kwentong yon? Akala ko kwentong bayan lang talaga eh. Matanong ko na rin Kaya ba natin to kinukuha dahil maghahanda kayo sa mga aswang? Bakit? May aswang na naman ba rito sa atin? Ayon sa pangitain ni Lola, may paparating na dilubyo sa probinsyang ito. Pangitain? Bakit? Manghuhula ba lola mo? Nakakabasa siya ng mga tarot cards. Ilang beses nang lumabas sa pangitain ng mga nilalang na mababangis. Ang tanging naiisip ni Lola, mga aswang. Sigurado kayang totoong mangyayari yung pangitain ng lola mo? Hindi naman sa nagdududa ako kay Aling Tessie Ang akin lang naman, dapat sigurado tayo, di ba? Minsan lang gawin ni Lola ang pagbabasa ng baraha. At madalas, tumatama ang mga pangitain. Kami, may gagawin ba kami? Wala naman. Nagpatulong lang kami sa inyo na buhatin ito. Kayo lang kasi ang mapagkakatiwalaan namin. Yung iba naming kamag-anak, hindi na nila gusto to. Matagal na nila kinalimutan ang kasaysayan ng angka namin. Paano yan? Kayong dalawa lang ng lola mo ang lalaban sa mga aswang kung sakali? Hindi ko rin alam. Ang malinaw lang ngayon, kailangan namin maghanda. Hindi na kami nakapagsalita sa mga sinabi niya kabanong. Nakatinginan na lang kami ni Nico. Matapos ang usapang yon, binuhat na rin namin ang kahon palabas ng bahay. Mabigat, pero hindi yun naging hadlang sa amin para makalabas ng kagubatan. Matagumpay naming naihatid yon sa bahay ng maglola.
Masayang nagpasalamat sa amin si Aling Tessie. Pagkatapos, nagpaalam na rin kami sa kanila. Makalipas ang ilang linggo, naging maganda ang takbo ng trabaho namin. Marami-rami kaming nabebenta palagi. Kaya naman, hindi nauubusan ng gamot ang lola namin. Isang hapon, masaya kaming naglalakad pauwi sa amin. Dala-dala kasi namin ang paboritong tinapay ni Lola na kabayan. Sa kasagsagan ng aming paglalakad, meron kaming nakitang lalaki sa gilid ng kalsada. Matangkad ang lalaki, may kapayatan, at maputla ang balat niya. Tumigil kami sa paglalakad. Napansin kasi namin na parang hirap na siya. Meron siyang sinusuka. Napapalood pa sa lupa ang dalawang tuhod. Tol, ayos ka lang? Gusto mo ba ng... Lumayo ka sa akin! Oo, kalma lang tol. Concern lang kami sa'yo. Mukha kasing sinabi ng lumayo kayo sa akin eh. Napadistansya kami nang humarap siya sa amin. Nakita naming namumula ng husto ang mga mata niya. Naglalawa rin ang laway niya. Para siyang asong gutom. Medyo nakaramdam kami ng kaunting takot sa kanya noon. Ang nasa utak namin, baka lasing. Nilayuan na lang namin sa takot na baka mapagbuntunan niya kami. Pinagpatuloy namin ang paglalakad. Wala pang 10 segundo, muli naming nilingon ng lalaki. Pero laking pagtataka namin nang bigla na yung nawala sa paningin namin. Uy, napansin mo ba yun? Ang alin? Yung lalaki. Parang ang hahaba ng kuko niya. Hahaba ng kuko? Gaano kahaba? Basta, parang 2 o 3 pulgada ata insan eh. Sigurado ka ba sa nakita mo? Oo, insan. Sigurado ko. Mas malinaw pa sa sabaw ng bukon paningin ko. Naglalaway, namumula mga mata, at mahahaba mga kuko. Ano kaya yun? Hindi ko rin alam eh. Baka adik. Adik? Hindi naman siya mukhang lulong eh. Ay nako, ayan na nga natin yun. Sino ba yun? Para pagsayangan natin ang oras. Tama. Dapat makarating na tayo sa bahay. Siguradong naghihintay na sa atin si Lola. Binilisan na lang namin ang paglalakad kabanong. Mga ilang sandali lang, nakapasok na rin kami sa baryo namin. Kaso, nang dumating kami ron, nakita naming nagbubulungan na ang mga tao. Si Lara, nakita namin na nakatayo sa harapan ng bahay. May lungkot sa mga mata niya. Nagtaka naman kami kung bakit siya naroon. Lumapit kami. Bago kami nakapagsalita, inunahan na niya kami. Eman, ang lola nyo. Ha? Bakit? Nasaan si Lola? Dinala siya ng mga kalugar natin. Natagpuan siya kanina dito sa bakuran nyo. Walang malay. Nang marinig pa lang namin yon, ay agad na kaming kinabahan. Hindi na namin nasagot si Lara. Tumakbo agad kami pabalik sa terminal ng mga tricycle. Halos paliparin na ng driver ang sinasakyan namin para lang maabutan namin si Lola. Pero nang dumating kami ron, sabi ng mga naghatid sa kanya na kalugar namin, wala na raw si Lola. Ayon sa kanila, nakita raw ng mga bata na parang inaatake sa puso ang lola namin. Hindi agad nakatawag ng saklolo mga bata dahil hindi naman nila agad naintindihan kung ano ang nangyayari. Noong mga sandaling yon kabanong, parang gumuho ang mundo namin. Nawalan kami ng lakas. Ang dahilan kung bakit kami patuloy na lumalaban ay bigla na lang naglaho. Walang humpay ang iyak namin noong mga sandaling yon. Hindi na nga rin namin namalaya na kasama na namin si Aling Tessie at si Lara. 10:00 na ng gabi nang maging kalmado na kami. Saka palang nagrehistro sa utak namin na wala na talaga ang lola namin. Kumain na muna kayo. Hindi pa kayo naghahaponan. Sige lang po. Wala po kaming gana eh. Maraming salamat po sa pagdamay. Pero kaya na po namin. Anong oras na rin po. Umuwi na po kayo. Sige. Sabihin niyo sa amin kung anong pwede naming maitulong. Kinabukasan, naiburol agad si Lola sa bahay namin. Makalipas lang ang 3 araw ay naipalibing na rin siya sa tulong ng mga taong nagdonasyon para mabayaran ang mga utang sa pagpapalibing.
Sobrang bigat ng pakiramdam namin noon, Kabanong. Gulong-gulo ang utak ko. Parang pakiramdam namin, hindi totoo ang mga nangyari. Siguro nga, tama si Aling Tessie. Kailangan natin magpatuloy. Kahit na mahirap, kailangan nating tanggapin na wala na nga si Lola. Hindi ko nga lang kasi lubos maisip na mangyayari yun eh. Hindi pa pala sapat ang mga gamot na binibili natin. Man, insan, gusto ko umusad eh. Sasamahan mo ba ako sa pag-usad na yon? Oo naman. Alam kong hindi rin naman matutuwa si Lola kapag nakita niya tayong lugmok eh. Dapat nakangiti si Lola. Gawin natin siyang proud sa atin kahit nasa langit na siya. Tinapi ko si Nico sa balikat. Kumuha ko ng makinis na bato at pinukol sa ibabaw ng ilog. Napangiti pa ako nang makitang tumalbog yon ng ilang ulit. Matapos naming makapagmuni-muni sa kagubatan, agad na rin kaming umalis doon. Bumalik na lang kami sa bahay para ayusin ang mga kalat sa harapan ng bahay namin. Habang naglalakad kami, nakasalubong namin si Mang Rolen. Nakasimangot ang mukha niya. Hindi namin alam kung bakit. Lalagpasan na lang sana namin siya pero bigla niya kaming tinawag. Hoy! Kayong dalawa! Bakit po, Mang Rolen? Kailan ba kayo babalik sa paglalako ng kamatis ko, ha? Baka po sa susunod na linggo pa po, Mang Rolen. Hindi pa rin kasi kami... Ang dami nyo sigurong pera galing sa mga abulay. Kaya yung kamatis na pinagkukunan nyo noon ng pagkain binabaliwalaan nyo na. Hindi naman ho yata tama na isipin nyo sa amin yan, Mang Rolen. Magsimulan na kayo ulit bukas sa maglalako. Sayang din yung nawawalang pera sa akin kasi walang naglalako ng kari-kariton kong kamatis na. Nabubulok lang sa bahay Mawalang galang na po, Mang Rolen. Pero mas kailangan nyo yatang magkaroon ng mabuting puso kaysa maraming pera eh. Anong sabi ba? Alam nyo naman nakamamatay lang ng lola namin, di ba? Hindi na mabubuhay ang lola nyo kahit maging malungkot kayo hanggang susunod na taon. Mas mabuti bang kumilos na kayo kaysa mag-iiyak kayo araw-araw. Ganun po ba? Ito kaya... Biglang sinapak ni Nico si Mang Rolen. Sa lakas ng pagkakasuntok ni Nico ay agad na natumba si Mang Rolen at tumama pa ang likod sa bakod. Hindi ko inawat si Nico. Kahit ako man din kasi ay banas na sa sinabi ng matandang yon. Sinabi na namin, di ba? Hindi pa kami okay. Huwag mo nga kaming pinipilit. Dahil hindi mo kami pag-aari, no? Kung hindi mo kayang igalang ang pagluluksaan namin, manahimik ka na lang, siraulo ka, matanda ka. Hinawakan ni Nico ang kwelyo ni Mang Rolen at saka sinubsob ang mukha sa lupa. Nang makita kong nahihirapan ng huminga ang matanda, ay agad ko na ring inawat si Nico. Ang kapal ng mukha mong saktan ka! Wala kayong utang na loob! Kung hindi dahil sa akin, hindi kayo makakabili ng gamot sa pang-araw-araw! Ikaw ang makapal ang mukha! Hindi mo pa nga binibigay yung sahod namin kahit Sabado na ngayon. Mas makapal ang mukha mo. Kasi wala kang pakialam sa mga tao mo. Ang tanging nasa isip mo lang pera, pera, pera! At ang walang kwentang sarili mo! Kaya hindi kayo umuulan sa mga buhay ninyo kasi mga wala kayong pinag-aralan! Walang bodo! Mga idudel! Walang utak! Kahit konting talino wala kayo! Hindi kayo uusad, Jayman! Lalong-lalo ka na, Nico! Wala kang mararating! Ikaw ang walang mararating! Mamamatay kang ganyan, oh! Kunwari ka bang masaya ka sa buhay. Pero yung asawa mo naman may asawang iba sa ibang bansa. Ano? Ayok sinabi ba? Hindi ko na uulitin, baka masabak pa kita ulit Tara na nga, Nico. Wala naman tayo mapapala sa matandang yan Ay! Wag na kayo magpapakita sa akin! Hindi na rin kayo makakapaglako na kamatis! Tingnan natin kung may mahanap kayong ibang trabaho! Mga idudel! Sa iyo na yung kamatis mo, no? Kasama mo silang mabubulok! Naglakad na mabilis si Mang Rolen. Para siyang batang nagmamaktol na kulang na lang ay umiyak ng umiyak at maglupasay. Umuwi na lang kami ni Nico sa amin. Kinabukasan, isang balita ang bigla na lang pumutok sa baryo namin. Usap-usapan sa amin na si Mang Rolen ay muntikan na raw mamatay.
Meron daw kasing isang mabangis na nilalang na umatake sa kanya. Mabuti na lang daw ay natulungan ito ng mga rumorondang tanod. Kinabukasan, Dapat nga natuluyan na siya eh. uy, baka naman ganyan. Hindi tayo tinuruan ni Lola na hilingin ang kapamakan ng ibang tao ah. Diyos na ang bahalang magpataw ng parusa sa kanya. Nakakainis kasi. Hindi mo naman ako masisisi kung matuwa ako sa balitang yun. Ilang taon na niya tayong minawalit eh. Hindi lang tayo napalag kasi kailangan natin ng pera. Oo, kalma na. Ito naman oh. Pero alam mo, niisip ko lang ano kayang nilalang yung sinasabi nila na umatake kay Mang Rolen? Hindi ko rin nga maisip eh. Ang sabi kasi ng mga tsismosa sa labas, lalaki raw, mahaba ang kuko, tapos kumagapang. Hindi kaya... Oh, Lara, ang aga mo ah. Bakit? Anong meron? Pinapabot ito ni Lola sa inyo. Puto bumbong, pang-almusal. Uy! Sakto! Nag-aalmusal kami ngayon. Maisasama namin to. Maraming salamat ah. Lara, salamat sa inyo ng lola mo Pero ayos na kami ni Nico. Sinusubukan na naming makausad. Kaya hindi nyo na kailangan mag-alala sa amin. Masaya ako marinig yan. Alam niyo naman kahit itong nakaraan lang tayo nagkakausap, mahalaga na rin kayo sa amin ni Lola. Ganon din naman kami. Hey! Eman! Nito! Lumabas kayo dyan! Araman niya ka! Oh, si Mang Rolen ba yun? Kasama niya mga tanod. Anong meron? Nakabenda pa braso pero nag-aasik na naman ng kasama ng ugali. Inatake daw kasi kagabi ng mabangis na nilalang sabi ng mga tsismosa. Buti na lang natulungan daw siya ng mga tanod. Mabangis na nilalang? Anong klase? Hey! Lumabas kayo dyan! Halimaw! Ano bang problema ng isang to? Hindi ko na matiis ang pagsigaw ni Mang Rolen kabanong. Lumabas na kami ng bahay at hinarap siya sa bakuran namin. Gigil na gigil siya. Kung wala lang siguro siyang benda sa braso, baka sinuntok na niya ako. Yan! Sila lang ang nakaaway ko kahapon eh! Sila lang ang pwedeng gumawa nun sa akin! Ano ba pinagsasabi mo? Kunwari kapag walang alam, ikaw yung kumatake sa akin sa eskinita! Oo! Baka isa sa inyong dalawa! Kami? Kami yung mahaba yung kuko tapos gumagapang? Natawa na lang din yung mga tanod. Halatang walang naniniwala sa mga sinasabi ni Mang Rolen. Dahilan para mas lalo siyang makaramdam ng inis. Hey! Bakit kayo tumatawa sa akin? Totoo sinasabi ko! Meron kumatake sa akin na lalaki! Mabangis siya! Malakas! Mahabang kuko! At ang palagay ko, isa sa inyong dalawa ng pinsan mo. Hindi ako pwede magkamali. Sila! Sila ang halimaw! Hoy, Mang Rolen, matulog ka na lang. Baka kulang ka lang talaga sa tulog kaya kung ano-ano na lumalabas sa bibig mo. Tingin ko, aswang kayo ng pinsan mo! Biglang natahimik ang lahat sa sinabing yun ni Mang Rolen. Kahit kaming dalawa rin ang pinsan ko ay parang sandaling natameme. Hindi kasi namin inaasahan na yun ang sasabihin na matandang yon. Pagtingin ko sa mga nakikiosyoso, nagbubulong-bulungan na rin sila. Hindi asong si Eman at Nico. Ako magpapatunay niyan. Matagal ko na silang kilala. Mga normal na tao lang sila. At sino ka namang babae ka? Makialamera ka masyado Kailangan mong maging mabusisi para malaman kung aswang ang isang tao. Hindi yung basta-basta na lang na masasabi mong aswang sila. Kaya kung sinasabi mo na aswang ang dalawang to, malabong mangyari yun. Katang isip mo lang yan. Manahimik ka ng babae ka! Wala kang alam! Hindi mo talaga kilala ng lubos ang dalawang yan! Mga kasama! Etong mga to! Aswang yung mga yan! Nakakatakot sila! Mababangis! Kailangan mga aswang kami? Au! Kakainin namin kayo! Ah! Muling nagtawanan ng mga tao. Gigil na naman si Mang Rolen. Wala na siyang nagawa, kundi umalis na lang. Napapailing na lang kaming tatlo. Nag-alisan na rin ang mga tao. Humingi naman ang paumanhin ng mga tanod sa amin. Totoo ba ang sinasabi na matandang yun na inatake siya na mabangis na nilalang?
Eh, yun ang sabi niya. Ganon din ang sinasabi ng mga kalugar natin. Kung sakaling ang totoo, ibig sabihin lang nito, posibleng totoo rin yung sinasabi niyang aswang. Kung may aswang na nga rito sa baryo natin, ibig lang niyang sabihin na nagsisimula ng pangitain ni Lola. Anong gagawin natin? Kakausapin ko muna si Lola tungkol dito. Nagmamadaling umalis si Lara. Noong mga oras na yon, Kaabanong, hindi ko alam kung bakit biglang nakaramdam ako ng kaba. Marahil dahil sa ideyang baka totoo ngang meron na ring aswang sa baryo namin. Mabilis na lumipas sa mga oras. Sumapit na rin ang kinagabihan. Habang abala kami sa pagluluto ng kakainin namin, biglang dumating si Lara at Aling Tessie. Akala namin ay may ibibigay lang sila. Magandang gabi po, Aling Tessie. Oh, napadalaw po kayo. Pasensya na kung nakakaabala kami. Nandito ako para hingin ulit ang inyong tulong. Tulong? May bubuhatin na naman po ba kami mabigat? Wala naman pong problema kung ganun. Hindi yon. Mas mahalaga pa ron. Isang responsibilidad ang gusto kong pag-usapan natin. Responsibilidad? Ano pong sinasabi nyo? Nagsagawa kami ni Lola kanina ng inspeksyon sa pinangyarihan ng pag-atake dun sa matandang lalaki. May mga nakita kami ron na nagsasabing totoo ngang aswang ang umatake sa kanya. Kaya naman, naisip namin ni Lola na nagsisimula ng mangyari ang kinatatakutan namin. Nagbabalik na sila. At hindi namin alam kung papaanong nangyari yon. Kailangan namin silang pigilan. Pero dahil matanda na si Lola, ako na lang mag-isa ang may kakayahang labanan ng mga aswang. Ngayon, gusto ko sanang hingi ng tulong nyo. Gusto nyo kaming sumama sa laban na yan, tama ba? Dahil kayo lang ang nakikita naming karapat-dapat na tumulong sa amin. Wala kaming makitang ibang tao dito sa lugar natin. Hindi po madali ang hinihingi ninyo. Mawalang galang na ho, Aling Tessie Kaya ba kayo naging mabait sa amin itong mga nakarang araw kasi balak nyo na talaga kaming isama sa ganyan? Minsan, kalma. Hindi tamang magsalita ka ng ganyan sa kanila. Ayos lang, Eman. Pero gusto ko lang linawin. Ang mga tulong at pagiging mabuti namin sa inyo ay bukal sa aming kalooban. Pero nagkataon lang na nandito na ang problema. At taging kayo lang ang may potensyal na tulungan kami. Kayo lang naman ang kilala namin na medyo mapagkakatiwalaan namin sa ganitong bagay. Delikado ho yan, Aling Tessie. Isa pa, anong alam namin sa pakikipaglaban? May magtuturo ba sa amin kung papaano lumaban sa mga aswang? Ako ang magtuturo sa inyo. Napatingin kami sa labas ng bakuran nang marinig namin ang tinig na yon. Isang matandang lalaki ang lumapit. May dala-dala siyang tungkod. Ang kasuotan niya ay mahaba na parang lumang-luma na. Maraming nakasabit na kung ano-anong borloloy sa katawan niya. Mawalang galang na ho. Sino kayo? Narinig ko, may plano kayong labanan ng mga aswang, tama ba? Ipakilala niyo po muna ang sarili niyo bago namin sagutin ang tanong niyo. Ako si Jojo, isang malalakbay. Matutulungan ko kayo sa problema niyo. Sa papaanong paraan? May alam ka ba sa pakikipaglaban? Naglakad papasok ng bakuran namin na matandang lalaki. Dinampot niya ang itak sa gilid. Nabigla na lang kami ng iwas-iwas niya yon. Para siyang sumasayaw habang pinapakita sa amin na marunong siyang gumamit ng patalim. Pagkatapos ng halos 10 segundo niyang pagpapakitang gilas, ay pinukol niya ang itak sa puno ng bayabas sa gilid ng bahay namin. Wow! Husay Kahit sino ay pwedeng gawin ang ginawa mo. Kailangan ko ng isang patunay para makumbinsi mo kung matutulungan mo ang mga batang ito. Dati na ako nagpunta sa baryong ito. Sa katunayan, kilala ko ang angkan ng mga manunugis dito. Saang angkan ka ba nabibilang? Nabibilang ako sa angkan ng mga De La Cruz. Ang angkan na dating nakipagtulungan sa angkan ng Salvasyon. Kabilang kami sa angkan ng Salvasyon. At itong dalagang ito ang apo ko. Ang huling henerasyon ng aming angkan. Kung ganon, wala na tayong dapat ikaduda. Paano mo naman sila matutulungan? Marami akong nalalaman kung paano humawak ng mga sandata. Kung ano ang mga kainaan ng aswang.
At higit sa lahat, may mga kaalaman din akong taktika upang papano sila mapupuksa. Teka. May alam ka ba kung bakit bigla na lang nagkaroon ng aswang dito sa amin? Matagal nang walang aswang dito sa pagkakaalam ko. Pero sa ibang probinsya, may kumakalat na balita na may maliit na pamilya ng aswang ang nambibiktima ng tao. Nangyayanggaw sila. Ano? Yanggaw. Isang proseso na ginagamit ng mga aswang para magparami gamit ang mga taong mahihina ang resistensya. Kadalasan, mga nabibiktima nila ay mga taong madalas magkasakit. At iniisip niyo yun ang dahilan kung bakit may aswang narito? Yung lalaki, Insan. Yung lalaki nakita natin. Nung bago mamatay ang lola namin, meron kami nakitang lalaki na nagsusuka. Namumula mga mata niya. Naglalaway din. Tapos, nakita ni Nico na mahaba rin ang kuko. Hindi kaya mga sintomas ng yanggaw. Kilala niyo ba yung lalaking yon? Hindi eh. Hindi namin alam kung taga rito ba siya sa baryo o baka napadaan lang. Bakit ngayon niyo lang ito sinasabi? Namatay ang lola namin eh. Malamang, hindi namin agad maalala yun. Kung magtitiwala kayo sa akin, magagawa nating labanan ng mga aswang. Mapipigilan natin ang masasama nilang binabalak. Nung una, medyo duda pa rin kami sa matandang lalaki na bigla na lang sumulpot, Kabanong. Pero sa paglipas na mga araw, unti-unti niyang napatunayan sa amin na karapat dapat siyang mapagkatiwalaan. Dinala niya kami sa tirahan niya. Pinakita niya sa amin lahat ng mga bagay na may kinalaman sa mga aswang. Sa mga nagdaang araw din ay unti-unti niya kaming tinuruan ng mga galaw. Mga taktika kung papaano haharapin ang aswang. Kahit na papaano, madali naman kaming natuto dahil magaling din namang magturo si Mang Jojo. Tumagal ng halos 2 linggo. Nakapalagayan na rin namin ang loob ang matandang lalaking yon. May pagkakataon nga na sa bahay na rin namin siya natutulog. Hindi ko alam pero pakiramdam ko, parang matagal na namin siyang kilala. Makakauwi ka pa ba niyan sa inyo? Nakainom ka na eh. Di kung malalasing ako, dito ulit ako matutulog. Ayos lang ba talaga na nagiinom ka? Ubo ka na ng ubo eh. Oy, nag-aalala na sila sa akin ah. Siyempre naman, ikaw na yung parang leader namin eh. Paano pag biglang umatake ang mga aswang? Anong gagawin namin kung wala ka? Wala pa mga aswang. Hindi pa sila darating dito. Baka nagpaparami pa ang mga yon. Yun na nga ang punto eh. Sa halip na sana nagre-relax tayo, dapat naghahanap na tayo sa kanila. Sandali nga. Matanong lang kita. Bakit pala kayo pumayag na sumama sa laban na to? Nagkatinginan kami ni Nico. Bumuntong hininga muna ako bago nakasagot. Ilang araw din kasi naming pinag-iisipan ni Nico ang bagay na yon. Palagay namin, mas magkakaroon ng saysay ang buhay namin kung may gagawin kaming makakatulong para sa lahat. Simple lang naman. Gusto namin ng kapayapaan dito. Kapag nanggulo ang mga aswang, mababalot ng takot tong lugar na kinalakihan namin. At itong bahay namin, baka sirain pa ng mga aswang. Itong bahay na nga lang ang natitirang alaala ng lola namin eh. Sa madaling sabi, dahil pa rin sa inyong lola. Para sa lola namin, para sa mga tao. Mabuti pa. Samahan niyo na lang akong uminom. Hindi na, ikaw na lang. Hindi pwede lahat tayo malasing. Binintayan na lang namin si Mang Jojo nung gabing yon. Makalipas lang ang 1 oras, tinamaan na rin siya ng alak. Nakatulog kagad siya sa papag namin. Sa sobrang sarap ng tulog niya, sobrang lakas din ng hilik. Sinubukan na lang din naming matulog, pero hindi kami dinadalaw ng antok ni Nico. Sumasagi pa rin sa isipan namin ang tungkol sa aswang. Dakong 3:00 ng madaling araw, mulat pa rin ang mga mata namin. Ang lakas sumilik ni Mang Jojo kapag lasing. Potek, parang rinig yata sa buong badyo eh. Ganyan din naman ang hilik mo palagi eh. Uy, hindi ah. Napabangon kami nang marinig namin yon. Ang unang pumasok sa utak namin baka mula sa aswang ang alulong na yon. Wala kaming sinayang na sandali. Pinuntahan namin si Mang Jojo. Inalog-alog namin siya para magising.
Pero kahit na anong gawin namin ay hindi namin siya nagigising. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Hindi magising ang mukong. Mang Jojo, gising! May aswang! Kailangan ka namin! Mang Jojo! Wala na. Wala na tayong magagawa dyan. Tulog mantika ang loko eh oh. Tara na, Ha? Dalawa lang tayo? puntahan natin si Lara. Paglabas namin ng bahay, sakto namang nakasalubong namin si Lara. Kaya direkta na namin pinuntahan kung saan nagbumula ang alulong na aming narinig. Pero wala kaming inabutan. Nagtago na lang muna kami sa gilid para pakiramdaman ang paligid. Nasaan si Mang Jojo? Lasing eh. Diyos ko naman. Dapat hindi niyo pinayagan makainom eh. Alam niyo namang kahit na anong oras pwedeng dumating ang aswang. Yang kulit eh. Sabi niya, hindi pa naman daw darating ang mga aswang. Kaya yun, nag-inom. Pagtuunan na lang natin itong pagmamasid natin. Tahimik lang kaming nakapwesto sa gilid ng nakaparadang truck. Mga ilang sandali pa, muli naming narinig ang alulong. Marahang kaming sumilip. Pagtingin namin sa bubungan ng isang bahay, naroon ang isang lalaking nakadapa sa bubungan. Sa mga sandaling yon, saka lang namin naramdaman ni Nico ang matinding kaba. Yun kasi ang unang beses na nakakita kami ng aktwal na aswang. Aakitin natin sa bubong? Oo. Baka may inaaswang siya sa bahay na yan. O kalma lang. Insan, kalma. Huwag ka matakot. 3 tayo, isa lang yun. Marahan kaming lumabas sa kinalalagyan namin. Nang nasa harapan na kami ng bahay, napatingin sa amin ang aswang. Umangil siya ng malakas. Lumalabas-labas pa ang mahaba at matulis niyang dila. Hoy aswang! Bumaba ka dyan! Kami kalabanin mo! Wow! Parang pelikula lang ni FPJ yung mga linyaan ah. Huy, magseryoso ka nga. Hindi kami pinansin ng aswang na yon. Sa halip, gumapang siya palayo. Tumalon-talon sa mga kalapit na bahay. Hinabol namin ang aswang hanggang sa makarating na kami sa tulay. Dito na tumigil ang nilalang at nakatayo lang siya sa gitna ng daan. Napagod ka naman tumakas? Magsasalita pa sana si Lara ulit nang biglang gumapang yon papunta sa amin. Sabay-sabay naman kaming nakailag pero hindi siya tumigil. Ilang beses niya kaming tinangka na abutin pero buti na lang ay may kaalaman na rin kami sa pakikipaglaban. Hinigupit ni Lara ng itak yung aswang. Nahagip niya yon sa bandang balakang. Kaya naman hindi na rin ako nagpatumpik-tumpik pa. Tinaga ko rin ang aswang. Tinamaan siya sa braso. Buong akala namin ay mapapatay na namin ang aswang na yon. Pero nagulat na lang kami nang bigla siyang umangil ng malakas. Parang sumigla siya ulit. Mas naging mabilis. Hindi na namin nabantayan ang mga kilos niya. Kinalmot niya ako. Tinamaan ako sa balikat. Sinunod naman niya si Lara. Sa kasamaang palad, tinamaan din siya ng kalmot sa tagiliran. Mabuti na lang ay hindi yun malalim. Si Nico naman, parang hindi alam ang gagawin. Hawak niya ng 2 kamay ang itak. Unti-unting gumagapang ang aswang palapit sa kanya habang paatras naman siya ng paatras. Sige! Lumapit ka! Tatagay kita! Buwisit ka! Tagayin mo na! Kanina ka ba sabi ng sabi dyan eh? Huwag ka nga magmadali! Kuminis ka na! Pambira ka naman oh! Nagalit ang aswang sa kabagalan ni Nico. Nagmamadaling lumapit sa kanya ang aswang at akmang sasakbalin na sana siya nang biglang dumating si Mang Jojo. Nakita na lang namin na tumagos na yung katana niya sa katawan ng nilalang na yon. Mang Jojo, malakas ang pang-amoy ko sa mga salot na nilalang. Inistorbo mo ang tulog ko. Ha! Tigok ka ngayon! Kala ko ba tulog yan? Tulog naman talaga yan kanina eh. Ewan ko bakit gising na yan. Paggugot ni Mang Jojo ng katana ay siya namang bagsak ng aswang sa lapag. Agad yung binawian ng buhay. Nakabangon na rin kami at saka lumapit kay Mang Jojo. Nico, yung hawak mo, ginagamit yan. Hindi yan disenyo. Hindi yan para hawakan mo lang at ipanakot. Kalalaki mong tao, duwag ka. Tama na yan. Hindi naman kami sanay sa ganito eh. Kaya intindihin niyo na lang yung mga naging reaksyon niya. Ang mahalaga naman ngayon, ligtas tayong lahat. Pasensya na talaga. Man, ito ba yung lalaking nakita niyo nung nakaraan?
Hindi eh. Iba mukha ng isang ito. Isa lang ang ibig sabihin, nakapagparami na sila. Kung hindi na sila mga aswang na dating nakalaban ng mga angkan ninyo, anong motibo nila rito sa amin? Simple lang, gusto lang nilang kumain ng tao. Pero huwag kayong mag-alala. Mga baguang aswang lang ang makakalaban natin. Sisiw lang yan. Bigla na lang bumagsak si Mang Jojo. Nagulat kami kung anong nangyari. Yung pala ay natulog siya ulit. Kinabahan kami. Akala namin ay may nangyari ng masama sa kanya. Pagtapos namin siyang dalhin sa bahay, binalikan namin ang bangkay ng aswang. Dinala namin siya sa barangay para patunayan sa mga tao na totoong merong aswang sa probinsya namin. Pagsikat ng araw, nagkakagulo na ang mga residente sa amin. Kinausap naman kami na kapitan at hiningian ng salaysay tungkol doon. Nung una, hindi pa sila naniniwala na kami ang nakapaslang. Pero hindi na namin sila pinilit na maniwala. Ang mahalaga na lang sa amin noon ay naipaalam na namin sa mga tao na nasa panganibang lugar namin. Dahil doon, nagbaba agad ng kautusan ng pamunuan ng barangay namin. 5:00 pa lang ng hapon, dapat nasa loob na ng bahay ang mga tao. Wala namang umangal sa mga residente sa takot na baka sila ang mabiktima ng aswang. Isang tao lang naman ang pinoproblema namin dahil sa kakapakalat niya ng maling impormasyon. Mga immortal, hindi nyo alam na niloloko lang kayo ng magpinsan na yan. Sila ang tunay na aswang. Hindi sila ang nakapatay sa aswang na yan dahil kakilala nila yan. Ha! Huwag kayong maniniwala sa mga haka-haka nila. Binibilog lang nila ang utak natin para hindi natin mabuko ang tunay nilang itinatago. Mang Rolly naman, wala nang nakikinig sa'yo. Sige pa rin kayo ng kakadaldal sa mga maling impormasyon. Epekto ba yan ng kamatis? O baka naman, gaya ng kamatis, nabubulok na rin ang utak mo? Tumigil ka! Ikaw yan! Ikaw yung umatake sa akin doon! Hindi ako pwedeng magkamali! Naalala ko lang, sino ba ang madaldal na ito, ha? Napalingon kami sa gilid ng marinig ang boses ni Mang Jojo. Nakasandal lang siya sa bakuran ng bahay habang pinapapak ang bayabas na pinitas. Nagsalubong naman ang kilay ni Mang Rolen. Naglakad ito ng kaunti para lapitan si Mang Jojo. Tiningnan ni Mang Rolen si Mang Jojo mula ulo hanggang paa. At sino ka naman na matanda ka, ha? Gusto mo bang magpakilala ko? Malamang! Bigla-bigla ka na lang lilitaw eh. Tapos magbibida-bida ka ba? Baka hindi mo magustuhan kapag nagpakilala ko. Ang dami mong satsat. Siguro, aswang ka rin na. Alam mo ba kung anong ginagawa ko sa madadaldal? Pinuputulan ko ng dila. Uy, Mang Rolen, para sa kalaman mo, yang taong yan ang pumaslang sa aswang na nasa barangay ngayon. Etong matandang to. Kaya kung ayaw mong mabalian ng buto, at kung gusto mo pang masilayan ng mga kamatis mong nabubulok, lubayan mo siya. Siya ang unang umepal, tapos ako ang tigilan mo ng 2 binatang yan. Wag ka na magpapakalat ng mga maling impormasyon sa mga tao. Ikaw ang lumalason sa utak nila at hindi ang magpinsan na yan. Kapag narinig ko na patuloy ka pa rin sa ginagawa mo, makakatikim ka sa akin. Tingin mo natatakot ako sa'yo. Aray! Biglang hinawakan ni Mang Jojo ang kamay ni Mang Rolen ng mahigpit. Halos mamilipit sa sakit si Mang Rolen pero buti na lang, inawat na agad namin. Agad naman ding umalis si Mang Rolen na parabang batang nagmamaktol. Uwi na muna ako sa amin. May mga kukunin lang akong gamit. Huwag kayong mag-alala. Babalik ako kagad. Kayong dalawa, samahan nyo na muna ang maglola. Mas magandang magkakasama kayo lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Sige o, tatandaan namin ang mga sinabi nyo. Mag-iingat ho kayo. Pag-alis na pag-alis ni Mang Jojo, pumunta na kagad kami sa bahay nila Lara. Naabutan namin silang naghahasa ng mga sandata nila. Sabi ni Mang Jojo, dito na raw muna kami. Mas maganda raw na meron kayong kasama. Maraming salamat kung ganon. Saan ka pupunta, Lara? Inuutusan ko yung bumili. Isama na kita, Lara. Delikado na ngayon kahit maliwanag pa. Sige, tara. Dala ang isang bayong. Naglakad kami patungo sa palengke.
Kailangan makapag-imbak ng pagkain ng maglola dahil walang kasiguraduhan kung kailan matatapos ang curfew sa baryo namin. Nang makarating na kami sa palengke, kakaunti lang ang mga tao. Halatang ang ibang tindera ay natatakot ng lumabas sa mga bahay nila. Habang namimili si Lara ng isda, naglakad na muna ako palapit sa nagtitinda ng tahong. Bibili din sana ako pero napukaw ang atensyon ko. May isang lalaking dumaan sa harapan ko. Nakilala ko ang mukha niya. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya ang lalaking nakita namin. Agad ko siyang sinundan. Nang makarating kami sa iskinita, nagtaka ako kasi bigla siyang nawala. Napapakamot na lang ako sa ulo. Nang biglang may humila sa akin papunta sa sulok. Sinakal niya ako at itinaas sa ere. Sino ka? Bakit mo ako sinusundan? Ikaw! Anong nalalaman mo? Bakit mo ako sinusundan? Tinusok ko ang mga mata niya para mabitiwan niya ako. Hindi na ako nagsayang ng oras. Dumampot ako ng bote sa gilid at pinalo ko sa kanya. Pero parang hindi man lang siya tinablan kahit na tinamaan ko siya sa ulo. Nakatingin lang siya sa akin ng masama. Ikaw yung lalaki nakita namin. Nayanggaw ka. Aswang ka. Oo, naalala na kita. Kung ganon, alam mo pala ang pagiging aswang ko. Pwes, binigyan mo ako ng dahilan para patahimikin ka. Bakit? Tingin mo natatakot ako sa'yo? Hindi! Mabilis siyang lumapit sa akin. Hindi ko nabantayan. Nagulat na lang ako na nahawakan niya ako sa damit at saka binalibag. Tumama ako sa pader. Ramdam na ramdam ko ang pagtama ng likod ko. Dahilan para hindi agad ako makabangon. Pakailamero, anong tingin mo? Kakayanin mong kalabanin ng kagaya ko? Tao ka lang, pero ako, pinuno ako. Pinuno? Bakit? Hindi lang ba ikaw ang aswang dito? Hindi ka ba nag-iisip? Paano magiging pinuno ang isang nilalang kung wala siyang samahan na pinamumunuan? Malamang, meron. Padami na kami ng padami. At kapag mas lumago pa ang samahan namin, kami na ang maghahari dito. Huwag kayong mag-alala. May dalawa naman kayong pagpipilian eh. Pwede namin kayong maging pagkain, pero pwede rin naman kayong maging kaysa sa amin. Ikaw, kung papipiliin ka, anong gusto mo? Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa maging pagkain niyo o maging kagaya ninyo. Pilit akong bumangon, Kabanong. Dinukot ko ang maliit na patalim sa tagiliran ko at saka ipinukol yon sa lalaki. Tinamaan siya sa dibdib, pero sa kasamaang palad, parang wala lang yun sa kanya. Kaswal niya lang na binunot ang patalim. Muli siyang lumapit sa akin. Dinakma niya ang leeg ko. Marahan niya akong itinaas at idiniin niya pa ako sa pader. Kung hindi ka lang din mapapakinabangan, dapat mamatay ka na lang. Ay! Dumating si Lara. Dinukot din niya ang punyal na kanyang daladala. Tinamaan niya sa braso ang lalaking aswang. Dahilan para mabitiwan na naman niya ako. Papalagan pa sana siya ng aswang pero may mga taong nakarinig sa nangyari. Naalarma ang lalaki at dali-dali na lamang umalis. Ayos ka lang? Yung lalaking yon, siya yung nakita namin ni Nico. Sinabi niya mismo sa akin na marami na sila at siya ang pinuno ng samahan ng mga aswang. Hindi na to maganda. Mabilis naming nilisan ng palengke. Pag-uwi namin, kinuwento kagad namin sa kanila ang nangyari. Kahit si Aling Tessie ay nakaramdam na rin ng kaba. Bahagya siyang natakot sa maaaring mangyari. Lumipas ang mga oras, sumapit na rin ang kinagabihan. Wala na rin si Mang Jojo. Magkakasama lang kami sa bahay nila Aling Tessie. Nasa sala kaming magpinsan. Nagbabantay. Nagmamasid sa paligid. Makailang beses na rin kaming sumisilip sa labas. Sobrang tahimik ng lugar namin. Ibang-iba kumpara sa normal na baryo namin na kahit minsan alang-aning oras, may ingay pa rin ng mga tao. Mararamdaman talaga ang kilabot sa katahimikan ng lugar. Di ba ang sabi ni Mang Jojo, babalik siya agad? Nasaan na kaya siya? Pagdasal na lang natin na ligtas siya makakabalik dito. Pinilit kong ikalma ang kalooban ko ng mga sandaling yon, Kabanong. Pero kahit na anong gawin ko, ay hindi nababawasan ang kaba ko. Maya-maya pa, nakarinig kami ng mga yabag ng paa sa labas. Dinampot na namin ni Nico ang itak namin.
Si Lara naman ay nagabang na rin sa harapan ng pintuan. Nandito na ako! Buksan niyo na ang pinto! Nakahinga kami ng maluwag nang masiguro naming si Mang Jojo na ngayon. Agad naman namin siyang pinapasok. Kalmado at parang wala man lang nararamdaman na kaba. Talagang naging epektibo na yung kautusan ng kapitan dito ah. Masunurin naman pala mga taga rito sa inyo ano? Sino ba namang hindi susunod kung alam nilang pwede silang mamatay? Ano ba ang balak natin ngayon? Wala tayong gagawin. Maghihintay lang tayo ngayon kung darating sila. Magpapahinga lang ako sandali tapos magro-ronda ako sa labas. Sasama ako. Hindi na. Kaya ko na mag-isa. Isa pa, mas mapapalabas ko mga aswang kung makikita nilang wala akong kasama. Mga baguang aswang lang ang mga yon. Siguradong mga biktima lang din ng yanggaw. Kaya sigurado kung hindi sila papanag kapag marami ang kalaban nila. Hindi. Malakas sila. Yung pinuno ng aswang na nakalaban ko, malakas siya. Hindi ka lang talaga sanay sa laban, Eman. Iba talaga ang lakas sa mga aswang. Pero yung sinasabi mong aswang na dapat kong katakutan, wala yon sa kanila. Minsan, may kayabangan din pala itong si Mang Jojo no? Okay na. Nakapagpahinga na ako. Lalabas na ako. Hindi na namin pinigilan pa si Mang Jojo. May tiwala naman kami sa kanya dahil mukhang marami na talaga siyang karanasan sa pagpatay ng mga aswang. Nanatili na lang kami sa bahay nila Aling Tessie. Tahimik naman ang paligid. Sa halos kalahating oras na hindi pa nakakabalik si Mang Jojo, panatag ang kalooban namin dahil wala namang nangyayaring masama. Sigurado bang ayos lang yung matandang yun? Nayayabangan ako ano palang silbi natin? Hayaan niya na. Meron siyang binabalak. Binabalak na alin? Bakit hindi niya sabihin sa atin? Magtiwala lang tayo sa kanya. May punto si Mang Jojo. Baka narito na mga aswang. Pero dahil alam nilang may nagpoprotekta sa mga tao, hindi agad sila lalabas. Maging alerto na lang tayo. Para sa oras na kailanganin ni Mang Jojo ang tulong natin, handa tayo. Yan ang nga ba sinasabi ko Punta na natin. Wag na muna. Anong wag? Kapag lumabas tayo kaagad, baka biglang umatras sa mga aswang. Ha? Bakit sila aatras? Hindi sila matatakot sa atin. Hindi naman tayo kagaya ni Mang Jojo na magaling. Kaya hindi ko maintindihan bakit sila matatakot sa atin. Yun ang sinabi ni Mang Jojo. Kung ano man ang binabalak niya, masisira natin yun kung lalabas tayo kaagad. Paano kung mamatay na yun doon? Magaling si Mang Jojo. Hindi niya hahayaan na mangyari yun. Hindi. Susunod na ako ron. Hindi pwedeng wala tayong gawin. Baka mapano na yung matandang yun. Ang kulit niyo naman Mag-iingat kayo. Wala na akong nagawa. Nagkasundo si Nico at Lara kaya sumunod na lang din ako. Dala ang sandata namin. Hinanap namin si Mang Jojo. Nang matanaw na namin siya, ay mas binilisan namin ang takbo. Wala pa naman siyang kinakalabang aswang pero meron siyang hawak na parang maliit na kampana. Meron din siyang hawak na pangtugtok doon. Hindi ko alam pero nang marinig namin ang tunog ng kampana na tinutuktok niya, unti-unti kaming nakaramdam ng sakit ng ulo. Napatigil kami sa paglapit. Napatigil din si Mang Jojo nang makitang nakahawak na kami sa mga ulo namin. Anak ng pating, sinabi kong huwag kayong sumunod Anong ginagawa niyo rito? Anong nangyayari? Bakit sumasakit ang ulo namin? Dahil ba dyan sa maliit na... Aray! Ang titigas kasi ng ulo niyo Sinabi lang huwag kayong susunod. Ginagamit ko ang kampanang ito para panabasin ang mga aswang. Sa pamamagitan nito, kahit ayaw nilang lumabas, kusa silang lalabas. At sa madaling salita, nakakapag-hipnotismo ito. Pero ibang epekto nito sa pangkaraniwang tao na mas malapit sa akin. Kaya dapat, wala kayo dito. Bakit kasi hindi mo kagad sinabi sa amin para hindi na kami sumunod Kung hindi nyo napapansin, may mga paniking pabalik-balik sa bahay ninyo. Ang mga paniking yon ay maaaring mga espiya ng mga aswang. Maririnig nila kanina kung sasabihin ko sa inyo. Ang sakit ng sentido ko. Pampihira naman kasi talaga kayo Bakit bang titigas ang ulo ninyo? Ituloy mo na ang ginagawa mo. Sige na, aalis na kami. Hindi na. Alam na nilang nandito kayo. Kung hindi sana kayo pumunta, madali ko sana silang mapapaslang ng sabay-sabay.
Galit ka ba? Hindi. Nagpapaliwanag lang. Parang dinudurog ang ulo namin ng mga sandaling yon, Kabanong. Napaupo na lang kami sa gilid at napasandal. Hindi na naituloy ni Mang Jojo ang ginagawa niya. Sinamahan na lang niya kami. Makalipas lang ang halos 20 minutos, nawala na rin ang sakit ng ulo namin, pero naroon pa rin ang kaunting hilo. Kung ayos na kayo, sumama na lang kayo sa akin. Roronda tayo. Bakit hindi mo na lang ituloy yung ginagawa mo kanina? Tingin mo, mabibiktima ko pa sila kung pumalpak na yung una. Malamang, baka alam na nila na gagawin ko yun ulit. Matatalino mga aswang. Hindi sila mga inutil. Pasensya na. Ako ang nagpumilit na sumunod dito. Wag na kayong magturuan kung sinong may kasalanan. Ang mahalaga ngayon ay kung paano natin sila haharapin ngayon. Dahil nararamdaman ko ngayong gabi, ngayon din sila magpapakita. Sana lang sa susunod, kung ano ang sasabihin ko, sumunod naman kayo. Ang titigas kasi ng ulo ninyo Bumuntong hininga si Mang Jojo. Napansin kong parang kinakabahan na rin siya. Hindi ko makita ang pagiging kumpiyansa sa kanya. Kaya naman, hindi ko na rin maiwasang hindi kabahan. Sinimulan namin ang paglalakad. Tahimik kami. Nakailang ulit na lumilingon sa likuran. At sa mga gilid-gilid, nang makarating na kami sa bandang dulo ng baryo namin kung saan kakaunti na lang ang bahay, dito na ako mas lalong kinabahan. Mang Jojo, papunta na tayo sa sementeryo Kagaya nga ng sinabi ko, lilibutin natin tong buong baryo natin, kasama ang sementeryo sa madadaanan natin. Bakit, Nico? Natatakot ka na naman ba? Ha? Ako? Matatakot? Hindi Sabay-sabay kaming napalingon sa lumang bahay na nasa kanan namin. Matagal nang walang nakatira doon. Kaya alam naming walang tao ang pwedeng makalika ng kahit na anong kaluskos. Kaya naman, inihanda na namin ang sarili namin. Si Mang Jojo na mismo ang nagsabi na may aswang sa bahay na yon. Alam kong nandiyan kayo sa loob mga aswang! Lumabas kayo dyan at harapin nyo kami! Isang lalaking nakita namin sa taas ng bahay. Hindi namin makita ang mukha niya dahil kulang ang liwanag na meron ng area, pero kilala namin ni Nico ang boses niya. Alam niyo bang epal kayo sa pamumuhay namin? Magiging madali sana ang lahat para sa amin kung hindi lang sana kayo nakikialam Mabuti naman at naisipan mo na rin magpakita. Ikaw ba'y pinuno ng mga alaga ba? Kanino ka natutong mangyanggaw? Mukhang balak mo talagang bumuo ng isang batalyon, Oo, tama ka. Magpaparami kami. At kapag nangyari yun, kami na ang magmamay-ari ng baryong ito. At hindi ko hahayaan na pigilan niyo ako. Bagito ka pa, iho. Baguhang aswang ka pa lang. Masyadong mataas ang ambisyon mo Para sabihin ko sa'yo, pangkaraniwang aswang ka lang. Hindi kagaya ng mga aswang na ipinanganak talaga na may dugong aswang. Tumawa ng malakas ang lalaki. Para siyang mababaliw. Napapahawak pa siya sa tiyan sa sobrang halakhak. Nagkatinginan na lang kami. Gustong-gusto na nga sana naming birahin, pero hindi namin ginawa dahil wala pang hudyat si Mang Jojo. Nakakahanga ang pagiging kampante mo. Kung mataas ang ambisyon mo, mas mataas yata ang kumpiyansa mo Wala kang alam sa sinasabi mo, tanda. Kung ako sa'yo, pauwin mo na yung mga batang yan kung ayaw mong madamay sila rito. Pauwiin? Nako, malabong mangyari yan. Kahit pauwiin ko ang mga yan, hindi naman susunod yan Alam mo kung bakit? Gusto rin nilang paslangin ka. Ganun ba? Nakakatuwa naman sila. Ganyan dapat ang mga kabataan May katapangan. Para ipaalam ko sa'yo, hindi na kami mga bata. Pagkukwentuhan na lang ba tayo rito o sisimulan na natin to? Pasensya ka na Wala ako sa mood ngayon Pero yung mga bata ko, nasa mood silang manggulo. Ang kaso, hindi ko sila kasama Nauna na sila sa akin. O paano? Maiwan ko na muna kayo dyan Agad na umalis ang lalaking aswang. Wala pang isang minuto, naintindihan kaagad ni Mang Jojo ang susunod na mangyayari. Nauna na siyang tumakbo. Sinundan namin siya. Pagdating namin sa barangay, nahuli na kami ng dating. Nakandusay na ang 4 na tanod sa labas. May 2 ring sugatan sa loob. Pagpasok naman namin sa opisina ng kapitan,
nakita namin ang kapitan na sugatan din. Hawak-hawak ang tagiliran niya habang pinipigilang umagos ang dugo. Ikarga nyo sa tricycle. Marunong ba kayo magmaneho? Ha? Ako hindi. Hindi rin ako marunong. Ako marunong. Alam kong gustong-gusto mo makasama sa labanan, Iha. Pero unahin mo muna itong kapitan. Kailangan niya makaligtas. Kami nang bahala sa dalawang sugatan. Hindi naman malala ang tama nila eh. Sige na, alis na! Tinulungan namin ang kapitan na makasakay sa tricycle. Hindi na siya nagsasalita noong mga oras na yon. Kaya pinaharurot agad ni Lara ang tricycle. Kami naman, inalalayan namin si Mang Jojo sa panggagamot sa 2 tanod na sugatan. Ayos na kayo. Huwag na lang muna kayong lumabas. Dito lang kayo sa kwarto. Kahit na anong mangyari ha, dito lang kayo. Naintindihan niyo ba? Umiiyak at patungu-tangu pa ang 2 tanod nang malagyan na sila ng paunang lunas. Lumabas kami ng barangay. Sinalansan namin ng maayos ang 4 na bangkay sa tapat at tinakpan ng dahon ng saging. Sa mga pagkakataong ito, kitang-kita sa mukha ni Mang Jojo ang galit. Nanggigigil na rin siya sa mga aswang. Inunahan nila tayo. Mukhang gusto talaga nila akong subukan ah. Tara, sumunod kayo sa akin. Saan? Saan tayo pupunta? Saan pa? Eh di maghahanap ng aswang. Mabilis ang ginawa naming pagronda. Halos kada sulok ng baryo namin ay pinupuntahan na namin. Nakarating na rin kami ng baryo, pero wala na kaming nakitang mga aswang. Dismayado si Mang Jojo. Banas na banas siya na hindi man lang kami nakaganti sa mga nilalang na yon. Hindi na nga kami nakatulog noon para magbantay. Pero hindi na talaga bumalik ang mga aswang. Bandang 6:00 na nang makauwi na si Lara. Ayon sa kanya, nasa maayos na kalagayan na ang kapitan namin. Mabuti na lang daw at hindi naman malalim ang hiwa na natamo nito. Pero iyakan ang maririnig sa barangay namin nung umagang yon. Naroon ang mga kamag-anak ng mga tanod na nasawi dahil sa pag-atake ng mga aswang. Habang kami naman, nagpapalamig sa bakuran namin. Nagkakape habang nakatulala sa gilid. Bakit? Bakit ang barangay ang una nilang gustong lagasin? Bakit hindi tayo? Gusto nilang takutin ang mga tao rito. Pinilay nila ang pamunuan dito nang sa ganun mawala ng pag-asa ang mga tao. Alam ng mga aswang na ang mga tao ay nakadepende lang sa barangay. Alam ng mga aswang na mas pinagkakatiwalaan ng mga tao ang mga nasa barangay kaysa sa atin. Kaya yun ang inuna nila. Para isipin ng mga tao na wala nang tutulong sa kanila. Sa madaling sabi, ginugulo nila ang utak ng mga tao para mas maging magulo rito. Pero hindi natin nahayaan na mangyari yan. Kanina, nagkamali na si Kapitan. Sinabi niya sa akin na tayo munang humawak ng barangay. Tayo na muna magiging haligi ng baryong ito. Ipaparamdam natin sa mga tao na nandito tayo para sa kanila. Huwag nating hayaan na panghinaan sila ng loob. Isa pa, kailangan natin ang tulong nila. Kailangan nilang makiisa sa atin. Matatalino mga kalaban nating aswang. Nagkamali ako na masyado akong naging kampante dahil mga produkto lang sila ng mga yanggaw. Buong akala namin ay makakapagpahinga na kami noong mga sandaling yon. Pero nagulat kami nang biglang may mga dumating na tao na pinangungunahan ni Mang Rolen. May dala-dala pa silang placard. Nakalagay ang pangalan naming 2 ng pinsan ko at sinasabing kasabwat daw kami ng mga aswang. Ayan mga kasama! Sila ang tunay na kasabwat ng mga aswang! Tingnan niyo naman umatake ang mga aswang kagabi! Pinatay ang 4 na tanod at nasugatan ng iba pa! Pati si Kapitan nasa ospital! Sila lang ang gagawa doon! At itong mga ito, protektor sila ng mga aswang! Ano ba naman to, Mang Rolen? Huwag ka nang magmamaangan pa, Eman! Nabubuking na ang tinatago niyong sekreto! Kasabwat niyo mga aswang! Binalak talaga ninyong patayin ang mga nasa barangay dahil alam niya, malaking banta ang barangay sa mga binabalak ninyo! Oy, sige nga. Anong prueba mo? Nakasabwat kami ng mga aswang. Prueba? Meron akong patunay! Sinundan ko kayo kagabi! Nakita ko kayong tumigil sa harapan ng lumang bahay sa dula. Meron kayong kinausap na isang lalaki na nakatungtong sa bubungan. Palagay ko aswang yun Nag-uusap-usap kayo para pagplanuhan ng barangay. Kung hindi kayo kasabwat ng mga aswang, bakit hinayaan niyo makalis ang lalaki dyan? Na hindi niyo man lang hilabol? Siraulo ka rin pala talaga yan, Kung ano man ang iniisip mo dahil sa nakita mo,
Nagkakamali ka. Hindi kami nakikipagsabuatan sa aswang na yun. Kinakausap namin siya at hinahamon na makipaglaban sa amin. Nagkataon lang na meron na pala silang nilutong plano. Pinalayo kami sa barangay para mas madaling atakihin yun ng mga tauhan ng lalaking kausap namin. Ikaw, umalis ka na. Hindi namin tatanggapin ang mga sinasabi mo. Mga kasama, papayag ba kayo sa ginagawa nila? Nagdadahilan pa sila. Gumagawa sila ng palusot. Pero ang totoong problema, sila. Kasi kung talagang nilalabanan nila ang mga aswang, dapat napatay na nila yon. Kaso hindi eh. Wala silang ginagawa. Hinahayaan lang nila. Malabas lang nila yung nakaraan. Kunwari, nakapatay ng isang aswang. Pero ang totoo, planado na nila. Hindi ka ba titigil, ha? Anong gagawin mo sa akin? Papatay ba ka? Gaya lang ginawa niyo sa mga wala kalaban-laban na tanod. Tumigil ka na nga, matanda ka. Ikaw ang walang magawang maganda para sa mga tao rito eh. Puro ka lang paninira, puro ka lang daldal. Pero ang totoo, hindi mo lang talaga matanggap ang ginawa sa'yo ni Nico noon. Kung ako sa'yo, manahimik ka na lang. Kasi baka sa susunod na araw, ikaw naman ang biktimahin ng mga aswang. Kasi masyado ka maingay eh. Biktimahin ng mga aswang? Ibig mo sabihin, biktimahin ninyo? Hindi naman ako natatakot sa inyo eh. Mga aswang lang kayo. Pero Isa pang salita na marinig ko mula sa'yo. Hindi ako magdadalawang isip na las-lasin tong leg mo. Natahimik ang lahat nang itutok na ni Mang Jojo ang hawak-hawak nitong katana sa liig ni Mang Rolen. Nanginginig sa takot si Mang Rolen at hindi na talaga ito nagsalita. Maraan itong umatras at saka nagmamadaling umalis. Takot na takot. Tarantado talaga matanda na yun eh, no? mamayang gabi, inaasahan kong babalik ang mga aswang para sa ikalawa nilang pag-atake. Yung matandang yon, malaki siyang sagabal sa pakikipag-ugnayan natin sa mga tao. Eman, Nico, may papatrabaho ako sa inyo. Gusto ko lang malaman kung kakayanin niyo bang gawin. Ano ba yung gagawin namin? Nagkatinginan kami ni Nico sa sinabi ni Mang Jojo. Hindi man lang kami nagdalawang isip na pumayag sa gusto niyang mangyari. Dakong 5:00 ng hapon, wala ng tao sa labas. Nagmamadali kaming lumabas ng bahay ni Nico. Binuntahan namin si Mang Rolen. Sakto naman na papalabas na siya ng bakuran nila nang dumating kami. Ano ginagawa niyo rito? Kakainin niyo ako? Ikaw, kakainin namin. Kadiri ka, no? Pangit ang lasa mo kasi pangit ka. Pasensya ka na pero kailangan namin tong gawin eh. Makulit ka eh. Lalapitan na sana namin siya pero bigla siyang tumakbo papasok sa bahay. Buti na lang ay napuwersa namin yon para makapasok din kami. Bago pa siya makahawak ng kahit na anong patalim, siniko ko siya sa batok. Napaupo kagad siya at nakaramdam ng hilo. Sinamantala na namin ang pagkakataon para igapos siya sa haligi ng bahay niya. Walang iya kayo! Anong gagawin niyo sa akin? Kumalma ka nga, tanda. Wala naman kaming gagawing masama sa iyo eh. Kailangan ka lang naming igapos dito para hindi mo na maituloy yung pag-aaklas na gagawin yung mamayang gabi. Nilalason mo utak ng mga tao eh. Sagabal ka, Mang Rolen. Mas lalo mo lang nilalagay sa panganib ang buhay ng mga kalugar natin. Ano nga ka? Baka kayong naglalagay ng panganib sa buhay namin. Wisit kayo! Pakaulan mo ako rito! Tulungan niyo ka! Mang Rolen, nakakalimutan nyo na yata na nung pinagawa nyo ang bahay nyo, si Mang Topper lang ang malapit nyong kapitbahay. Malayo yung iba para walang makarinig sa inyo. At si Mang Topper ay matalik niyong kaaway. Kaya malabong tulungan ka ng taong yun. Kaya kung ako sa'yo, manahimik ka na lang. Tulungan niyo ako! Sisigaw ako ng sisigaw hanggang sa may makarinig sa akin! Subukan mo sumigaw. Babasagin ko to. Hinawakan ni Nico ang flower vase na nasa gilid ng altar. Nang makita yun ni Mang Rolen ay parang naging maamong bigla ang mukha niya. Wag yan! Mamahalin yan! Bigay pa sa akin yan ang asawa ko na nasa ibang bansa! Wag yan! Kaya nga manahimik ka. Kasi kung mag-iingay ka, hindi ako magdadalawang isip na bitiwan to. Hindi sana namin to kailangan gawin eh. Kaso masyado nang nakakapikon yung mga ginagawa mong paninira. Hindi naman paninira yun eh. Sinasabi ko lang kung ano yung paniniwala ko sa inyo. Mali nga yung paniniwala nyo.
Kahit na nung paliwanag namin sa'yo, hindi mo naman tinatanggap eh. Hindi kami mga aswang. Hindi kami ang umatake sa'yo nung nakaraan. Wala kaming dugong aswang. Sa katunayan, kasama kami sa mga lumalaban sa aswang. Kung ayaw mong maniwala ay bahala ka sa buhay mo. Basta kami, wala kaming ginagawang masama sa kahit na sino. Alam yan ang kapitan natin. Di patunayan niya. Hindi ako maniniwala kung wala naman patunay. Pumasok kami sa kusina niya, Kabanong. Kinuha namin ng isang garpong asin. Pinakita namin sa harapan niya kung papaano kami magbatuhan ng asin ng pinsan ko. Nanlalaki ang mga mata niya pero hindi pa rin siya kumbinsido. Kaya ang ginawa namin, kinuha naman namin ng mga bawang. Pinakita namin sa kanya ang pisngi ng puwet namin. Pinahid-pahid namin doon ang bawang. Tapos binato sa mukha niya. Oh, ayos na ba yon? Hindi ka pa rin ba naniniwala? Gusto pa yata nito eh. Kainin natin yung asin eh. Hindi pwede. Dapat aswang kayo. Buwang ka na yata eh. Pinipilit mo pa rin. Hindi nga kami aswang, ang kulit mo. Hindi nga kayo aswang. Hindi nga, ang kulit. Ba't nakasin niyo ako rito? Wala na pala akong dahilan para magkaklas eh. Hindi mo kami mauuto, no? Kilala ka namin. Alam namin na hindi ka pa rin naniniwala. Pampihira naman na. Bawal sumigaw. Kapag sumigaw ka, boom! Basag yung flower base na bigay ng asawa mong may iba ng asawa sa ibang bansa. Wag kang fake news. Wala kang mag-asawa ka. Ako lang. Oo na, manahimik ka na nga. Gumagabi na. Darating na mga aswang. Napagod din naman sa kakadaldal si Mang Rolen. Pagsapit ng gabi, inihanda na rin namin ang sarili namin. Alam ko na maaring may mangyaring masama sa amin noon. Pero buo na ang loob namin. Buo na ang loob namin na labanan ng mga nilalang na nagtatangkang wasakin ang lugar namin. Ay, teka lang. Anong gagawin niya? Iiwan niya ako rito. Oy, bakit? Bahay mo naman to, di ba? Ibig ko sabihin, tanggalin niyo tong pagkakagapos ka. Wag na. Baka mamaya maghasi ka na naman ng katangahan eh. Labas na kami ha. Sa mga oras na to, nakausap na nila yung mga taong dapat kukupalin mo eh. Kapag hindi na kami nakabalik, baka wala na kami nun. Baka si Raul ah. Ay, tanggalin niyo to. Tulong! Mabilis naming nilisan ang bahay ni Mang Rolen. Nadaanan pa namin si Mang Topper na nagiinom. Inalok pa kami mag-shot. Ngumiti lang kami. Nang makarating na kami sa barangay, inabutan namin naroon na si Mang Jojo kasama si Lara. Naroon din ang ilang mga tao na nakausap nila para sumama sa pagpuksa sa mga aswang. May kanya-kanyang gamit ang mga yon. Meron pang isang pamilya na merong mga baril. Alam kong hindi ako taga rito. Alam kong wala akong karapatan na manduhan kayong lahat kung ano ang mga dapat nyong gawin. Pero meron ako matinding malasakit sa mga tao rito. Dahil ayaw ko mabiktima kayo ng mga nilalang na mortal kong kaaway. Hindi ako papayag na masundan pa ang mga pagkawala ng mga magigiting nating tanod. Kaya naman, ngayon, tinitipon namin kayo para magkaisa. Para puksain ang mga lintik na aswang na yan. Gusto kong malaman, kasama ba namin kayo sa laban na ito? Kasama ba namin kayo sa paghahangad ng kapayapaan para sa lugar ninyo? Oo, kasama kami. Tutulong kami sa'yo. Mukhang nagkakaintindihan naman tayo. Ngayon, magsipunta na kayo sa mga pwesto ninyo. Ihintayin natin ang pagdating ng mga aswang. Nagmamadaling nagpulasa ng mga tao. Mabuti na lang talaga at nakasundo nila yon. Malaki rin ang naitulong ng pagkulong namin kay Mang Rolen sa bahay niya. Narito ang mga gagamitin nyo sa pakikipaglaban. Kunin nyo rito. Papasok na sana kami sa loob ng barangay nang biglang dumating si Aling Tessie. Napanganga kami sa aurahan niya. Nakasuot siya ng mahabang kulay itim. May pana sa likod. Nakatali na ang buhok. Huwag mong sabihing sasaba ka rin. Hindi ako papayag na wala man lang akong magawa para sa lupang sinilangan ko. Gusto kong itayo ang pride ng angkan natin. Sigurado ka bang kaya mo pa? Mula ako sa angkan ng mga manunugis. Tingin mo, hindi ko kayang banatin ang pana na dala ko? Hindi naman sa wala akong tiwala sa'yo. Naniniguro lang ako na walang mangyayaring masama sa'yo.
Bakit, Mang Jojo? Nag-aalala ka, no? Uy, crush mo si Aling Tessie! Uy, tumigil ka nga. Tinigil na namin ang daldalan at kinuha na namin ang mga gamit sa loob. Maya-maya pa, lumabas na rin kami para rumonda. Ang mga residente naman ay nakapwesto lang sa harapan ng mga bahay nila. Habang naglalakad kami, hindi ko maiwasang hindi kabahan. Nang may makita kaming paniki na palipad-lipad, agad na pinagtitira ni Aling Tessie ng palaso ang mga yon. Namangha kami sa kagalingan niya sa pag-asinta. Kahit si Mang Jojo ay napahanga rin. Inubos ni Aling Tessie ang mga paniki sa paniniwalang ispiya yon ng mga aswang. Mga ilang sandali lang, tumigil na si Mang Jojo sa paglalakad. Nararamdaman na namin ang mga aswang at sa puntong yon, pakiramdam namin ay mas marami na sila kumpara nung una. Lara, iha, ang hudyat! Sinindihan na kagad ni Lara ang kwitis. Ang paglipad noon ay pagbibigay abiso sa mga residente na ang mga kalaban ay nakarating na sa baryo. Hinigpitan ko na ang paghahawak ko sa itak. Hindi nagtagal, naglabasan na ang mga nilalang. Ang dalawang matanda ang nanguna sa amin. Habang nakikipagsabayan si Mang Jojo sa hindi lang 5 aswang. Si Aling Tessie naman ay walang humpay ang pagpapakawala ng mga palaso. Karamihan sa mga binibitiwan niya ay talaga namang tumatama. Si Mang Jojo naman, mabilis at kalkulado ang bawat galaw niya. Para siyang hindi matanda kung kumilos. Kitang-kita ang pagiging veterano niya sa ganoong larangan. Habang kaming tatlo, medyo nahihirapan kami. Sa katunayan, nahagip ng isang aswang ang bandang balakang ko. Buti na lang ay hindi naman sobrang malalim ang kalmot. Insan, ayos ka lang ba? Oh, ayos lang ako. Ikaw, Lara, ayos ka lang? May sugat ka na rin, oh. Wala to. Daplis lang to. O sige, tuloy na natin. Tumatapang ka na, Nico, ah. Ganyan dapat. Lusob! Sinabayan namin sa pakikipaglaban ng dalawang matanda. Habang tumatagal, napapansin namin na may mga aswang pang dumarating. Sugatan na rin si Mang Jojo noon, pero hindi pa rin ito nanghihina. Maubos na mga palasok ko. Pero may mga dumarating pa rin. Diyos ko, Ginoo! Medyo nabuhayan naman kami ng loob nang makitang dumating na ang mga residente. Buong tapang silang lumusob. Nakarinig kami ng magkakasunod na putok ng baril. May ilan na niratrat ang mga aswang. Nang dahil doon, tila na ilang na lumapit ang mga yon. Nagkaroon din kami ng pagkakataon na makapagpahinga kahit na kaunti. Tessie, marami ka pa bang palasyo sa bahay ninyo? Oo, marami pa. Kung makakabalik ako at makakakuha, makakasama pa rin ako sa inyo. Kailangan ko ang husay mo sa pagpana. Kumuha ka pa ng palaso. Bilis! Sasama na kita, La. Dito ka lang, iha. Ikaw ang mangunguna sa mga kalugar mo. Ikaw ang susundan nila. Eman at Nico, kayo na ang sumama kay Tessie. Bilis! Okay, sige po. Sinamantala namin ang pansamantalang pag-atras sa mga aswang. Sinamahan namin si Aling Tessie. Sa totoo lang, Kabanong, medyo nangangamba ko habang naglalakad kaming tatlo noon. Iba ang pakiramdam kapag hindi namin kasama si Mang Jojo. Anak nang, ito na nga ba sinasabi ko eh. Ibigay niyo sa akin ang itak. Ako lalaban. Hindi. Ang misyon namin, makakuha ka ng palaso. Poprotektahan ka at ibalik ng ligtas sa labanan. Kaming bala sa aswang na ito. Dalawa lang naman to, Nico eh. Tig-isa tayo. Pwede bang iyon na yung dalawa tapos una na kami? Duwag ka ba? Pinuri ka pa naman ni Lara kanina tapos ganyan ka na naman. Uy, sige na nga. Alag-palag na yan. Pinatabi na lang namin si Aling Tessie. Huminga ako ng malalim para alisin ang kaba na pilit pinaghaharian ng kalooban ko. Maya-maya pa, umatake na rin ang dalawang aswang. Nakailag naman kami. Ginawa namin ang galaw na tinuro sa amin ni Mang Jojo. Sa pangalawang pag-atake ng mga yon, nagawa na namin silang patamaan. Parang tumaas ang moral namin dahil doon. Sa isip-isip ko noon, ganito pala ang pakiramdam kapag alam mong kakayanin mong tapatan ang isang mabangis na kalaban. Insan, ayos to ah. Parang ang saya pala. Insan, kaya natin to. Alam kong kakayanin natin to. Kayang-kaya talaga natin to. Sa mga sumunod na senaryo,
Kami na ang lumapit sa dalawang aswang. Sabay naming hinagupit ng itak ang mga yon. Sinubukan nilang umilag pero nakagawa kami ulit ng kasunod na atake. At sa pagkakataong yon ay tinamaan na sila sa liig. Sinasaksak pa namin sila ng itak para siguraduhin hindi na sila mabubuhay. Ayos! Nagawa natin! Ganito pala pakiramdam kapag hindi naduduwag, no? Ang gaan sa pakiramdam. Ang galing ng ginawa nyo. Proud ako sa inyo, mga iho. Oh, narinig mo yan, Insan? Proud sa atin si Aling Tessie. Masaya kaming nagpatuloy sa paglalakad. Hindi nagtagal, narating na rin namin ang bahay nila. Agad na kinuha ni Aling Tessie ang mga natitirang palaso sa mahabang baul. Kinuha na rin namin doon lahat ng pwedeng ipanglaban sa mga aswang. Pabalik na sana kami sa labanan pero ang hindi namin alam, meron na palang nag-aabang sa bakuran nila. Nakatayo roon ng lalaking pinuno ng mga aswang. Nakangiti pa siya sa amin. Masaya siguro siya noon dahil kami lang ang inabutan niya. Buti naman at naabutan kita, Teresita. Ang kahuli-huli ang natitira sa lumang henerasyon ng mga salbasyon. Baguang aswang ka lang. Produkto ko lang ng Yanggaw. Paano mo nalaman ang mga bagay na yon? Sa iyo bang palagay malalaman ko mga bagay na yun kung baguhan lang ako na aswang? Sa tingin mo ba, makakandara pa ba akong unahin ka kaysa dun sa matandang lalaki na akala mo kung sino? Teresita, ikaw at ang apo mo na lang ang banta sa lahi namin. Dahil ang iba mong kamag-anak, mga duwag. Sinasabi mo bang hindi ka baguang aswang? Sino ka ba talaga? Naitanong mo na rin naman, magpapakilala na lang din ako. Para bago ka mamatay, madala mo sa langit ang pangalan ko. Ako si Paeng, ang bunsong anak ng dating pinuno ng aswang na pinaslang ng mga kamag-anak mo. Ako lang ang natira sa amin. Mabuti na lang, may isang pamilya ng aswang sa kabilang probinsya ang umampun sa akin. Inalagaan ako at naging malakas. Ngayon, nandito ako para ituloy ang nasimulan ng mga kalahi ko. Yun ay ang burahin ng mga taong hahadlang sa mga layunin namin. At swerte mo, ikaw ang una kong aasikasuhin. Isusunod ko na lang ang apo mo kapag natapos na ako sa'yo. Kung hindi ka biktima ng Yanggaw, anong ibig sabihin nung nakita ka naming naglalaway? Namumula mga mata at mahahabang kuko. Lahat ng yun sintomas ng Yanggaw ayon kay Mang Jojo. Yung ba? Oo, sintomas ka ng Yanggaw. Kapareho ng sintomas kapag ang isang aswang ay unti-unti nang lumalakas. Namumula mga mata, humahabang kuko at naglalaway. Takam na takam sa laman ng tao. Nung nakita natin siya, ibig sabihin, parang nag-i-evolve na siya, pinsan. May utak ka pala. Pero tama ka dyan. Nagkamali ng intindi si Mang Jojo. Walang alam ang matandang yon. Nagdudurong-dunungan lang. Hindi niya alam kung anong pinagmulan ko. Kaya ngayon, nasa panganib ang buhay ninyo. Ang tapag na nabuo namin kani-kanina lang ay naglaho na parang bula. Sobrang kinakabahan na kami nun. Isa lang kasi ang ibig sabihin para sa akin ng mga sinabi niya. Hindi siya pangkaraniwang aswang. At dahil hindi siya produkto ng Yanggaw, ibig sabihin lang nun ay malakas siya kumpara sa iba. Wala kaming pakialam. Huh? Wala kaming pakialam kahit na matagal ka ng aswang. Wala kaming pakialam kahit na malakas kang aswang. Wala kaming pakialam kahit na ikaw ang nakakalamang sa amin. Hindi ka namin uurungan. Dahil ang misyon namin, ibalik si Aling Tessie sa labanan ng buo. Para akong nabuhayan sa mga sinabi ni Nico. Kaya naman, kahit na alam kong delikado at mababa ang tsansa na manalo kami, hindi namin siya inatrasan. Pinapahanga niyo ako sa katapangan niyo pero... Puro ka daldal! Naunang lumapit si Nico sa lalaking si Paeng. Sumunod din naman ako kagad. Ilang beses namin siyang tinangkang patamaan ng itak, pero mabilis siya. Hindi siya normal. Parang nababasa niya rin ang mga galaw namin. Hindi nagtagal, naagaw na niya ang itak sa amin. Gusto ko mano-mano, walang sandata, walang kahit ano, kamao sa kamao. Ako naman! Lumapit si Paeng sa akin. Sa sobrang bilis ng kilos niya, hindi ko na nagawang ilagan pa ang suntok. Dumapo yun sa mukha ko. Pagsuntok niya ulit sa akin ay tinamaan na ako sa panga. Sandaling dumilim ang paningin ko. Napaupo ko nang makaramdam ng hilo.
Narinig ko na lang si Nico naman ang binabanata niya. Nang makabalik ang paningin ko, nakita kong hawak-hawak na niya sa ulo si Nico. Habang si Aling Tessie naman ay naiiyak na lang sa gilid. Kinuha na niya ulit sa likod ang pana para labanan sana si Paeng. Pero pinigilan ko siya. Wag po! Mapapahamak po kayo! Hindi ko kayang manood lang. Wag niyong gamitin ng palaso. Kailangan niyo po yan sa laban, hindi dito. Kahit napaulunan mo ako ng maraming ganyan tanda, hindi yan tatama sa akin. Tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Dito ka na mamamatay, kasama ng 2 lalaki na to na wala namang kwenta. Ikaw ang walang kwenta. Alipin ka ng nakaraan. Hindi mo matanggap na natalo kayo noon. Kaya ngayon nandito ka. Kinakalaban ng mga taong alam mong walang kalaban-laban sa'yo. Ikaw ang tunay na mahina. Ikaw ang tunay na walang kwenta. Abo, talaga nagsasalita ka pa ha? Ano? Ha? Masakit ba? Magsalita ka ngayon. Tama na! Ako na lang ang bugbugin mo! Huwag ka mag-alala. Ikaw naman ang Sinabi ng ako naman eh! Pinilit kong lumapit sa kanya kabanong. Gaya ng inaasahan ko, ako naman ang pinagbuntungan niya. Maya-maya pa, hindi na ako makabangon. Ganon din si Nico. Nakita na lang namin na nilalapitan na niya si Aling Tessie. Nakakalat na ang palaso sa lapag. Nakadikit na si Aling Tessie sa dingding. Sa mga sandaling yon, nagbago na ng anyo si Paeng. Inilabas na nito ang mahaba nitong kuko na parang kutsilyo sa talim. Sinasabi ko naman sa iyo, di ba? Ito ang magiging katapusan mo, Teresita. Mamili ka na lang kung alin sa 2 kamay ko ang gusto mong ipagdukot ko sa puso mo. Kahit na babatay mo ako ngayon, hindi pa rin natatapos ang laban ng angkan namin. Papatayin ka ng apo ko. Isusunod ko na rin sa iyo yun maya-maya lang. Kaya wala nang magagawang angkan na pinagmamalaki mo. Gusto namin bumangon noon para sagipin si Aling Tessie. Pero hirap na hirap kaming igalaw ang katawan namin. Kahit na anong gawin naming puwersa, hindi man lang kami makatukod man lang. Itatarak na sana ni Paeng ang kuko niya sa dibdib ni Aling Tessie nang biglang may bumaon na palakol sa likuran nito. Nanggaling ang palakol na yon sa labas ng bakuran. Pagtingin namin, naroon na pala si Mang Jojo at Lara. Marahang umarap sa kanila si Paeng. Kitang-kita sa mukha nito ang hapdi ng pagbaon ng palakol. Akala mo ba hindi ko napagtanto na hindi ka talaga produkto ng Yanggaw? Akala mo ba hindi ko alam na veteranong aswang ka rin? Sinadya kong pabalikin si Tessie dito dahil nalaman ko na siya ang pinapakay mo. Sinamantala mo talagang ubus na ang pangontra na nilagay ko nung nakaraan. Kaya ngayon ka lang talaga naglakas ng loob na lumapit dito. Malas mo lang iho. Veteranong manunugis din ang nakatapat mo. Kahit na dati ka ng aswang, para sa akin ay isa ka pa rin bagito. Bata ka lang sa paningin ko. Hindi mo ko mautakan. Magpapakilala ko sa iyo bago ka man lang mamatay. Para madadala mo ang pangalan ko sa impyerno. Ako si Jojo de la Cruz. Kabilang sa angkan na silang nagpabagsak sa mga aswang noon. Hindi na nagsayang ng oras si Mang Jojo. Gamit ang katana nito, hinagupit niya ng malakas ang liig ng lalaking aswang. Sirit ang dugo. Gumulong ang ulo. Napapikit na lang ako noong mga oras na yon. Pagdilat ko, umikot na ang paningin ko. Mas nararamdaman ko na ang pagkirot ng mga galo sa katawan ko. Basta ang huling natatandaan ko lang noon, patay na ang pinuno ng mga aswang. Nagising ako na nasa ospital na kami ng pinsan ko. Sa gilid ay naroon si Mang Jojo pati na rin ang maglola. Ayon sa kanila, 2 araw kaming walang malay. Buti na lang daw walang kritikal na nangyari sa amin. Sadyang mahina lang ang katawan namin para sa matinding bugbog. Tapos na. Naipanalo na natin ang lahat. Sa katunayan, nagdiriwang na mga kalugar ninyo. Magaling. Magaling ang ginawa ninyo. Bayani kayo. Ginawa niyo ang makakaya niyo para protektahan si Tessie. At gusto kong humingi ng pasensya dahil para kayo ang naging pain. Alam niya na mangyayari yon, pero dahil kilala niya kayo, tiwala siyang hindi kayo basta susuko. Malaki ang pasasalamat ko sa inyong 2. Una pa lang, alam kong matatag kayo. Kung nasaan man ngayon ang inyong lola, alam kong sobrang proud niya sa inyo.
Maraming salamat din po sa tiwala, Mang Jojo. Ayos lang naman yung ginawa ninyo. Ang mahalaga, nagawa naming maging matapang. Yun yung bagay na wala kami noon pa eh. Kaya nga kami inaabuso ni Mang Roland eh. Masakit lang sa katawan pero ang saya naman. Ang sarap ng pakiramdam na may naililigtas ka na buhay. Ang mabuti pa, inumin nyo na yung gamot na bigay ng doktor para naman mas madaling gumaling ang mga sugat ninyo. Para makalabas na kayo rito. Inom na ako eh. Mambira ka. Alak pa rin talaga nasa isip nyo eh no. Nagtawanan na lang kami ng mga sandaling yon. Nakalabas na rin kami nung araw na yon kahit na iika-ika pa rin kaming maglakad. Pagbalik namin sa baryo, nalaman namin na itinakbo rin pala sa ospital si Mang Roland. 2 araw din kasi siyang nakagapos. Wala man lang tumulong na alisin yon sa kanya. Si Mang Topper naman kasi, palaging lasing. Kaya ayon, 2 araw naggutom si Mang Roland. Buti na lang, masamang damo, kaya hindi kaagad siya namatay. Mula noon kabanong, naging masaya na ulit ang baryo namin. Wala nang aswang. Matino na rin si Mang Roland matapos ang nangyari. Kaya wala na rin kaming kaaway. Umalis na rin si Mang Jojo at bumalik na sa kanila. Pero palagi niya naman kaming binibisita. Yung maglola naman, sila na ang nagsilbi naming ikalawang pamilya. Ang dami mang mga nangyari noon. Ang mahalaga para sa akin ay ang mga aral na natutunan ko, hindi lang sa pakikipaglaban sa mga aswang, kundi pati na rin ang aral na nagmumula sa mga salitang mga taong tunay na nagpapahalaga sa amin. Hanggang dito na lang po, kabanong. Marami pong salamat at mabuhay po tayong lahat, mga kabangers at mga kayanggaw. Hello po sa lahat! Kabanong po uli. Bago po tayo magwakas, gusto ko po sana magpasalamat sa lahat ng mga sumubaybay ngayong araw na ito dito sa kwento natin. Sana po ay nagustuhan po ninyo. At kung medyo nabitin po kayo sa kwento natin ngayong araw, iniimbitahan ko po kayo na pumunta pa sa ibang channel natin, yung Pamela Clamil. Konti pa lang pong subscriber doon kaya sana ay mag-subscribe po kayo at pindutin nyo rin po yung notification bell para lagi po kayo nanonotify pag may mga bago po mga videos. At mag-comment din po kayo at mag-like para malaking tulong po sa channel natin. At kung medyo bitin pa rin po kayo, abay iniimbitahan ko po kayo sa bagong channel po natin, yung Kabanong version 2.0, kung saan meron na pong moving images doon kaya may mapapanood na rin po kayo. At the same time, meron pa rin po kayo mapapakinggan na narration with music and effects. Kaya maganda dito, meron kayong pinakikinggan, meron na rin po kayong pinanunood. Hindi kaya pwede nyo parehong gawin. O di ba ang ganda? Kaya sana po ay huwag nyo rin po kakalimutan na mag-subscribe doon para makasama po kayo sa first 100,000 subscriber ng channel na yun. At para hindi po kayo mahirapang hanapin yung mga channel, ilalagay po namin sa pin comment or sa description yung mga link na mga channel natin na yon. Hanggang sa susunod na kwento, wakas!